KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1281 hanggang 1290. Ika-129 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1281. Lumuhod. Ang binata na nakasuot ng emblem robe ng Xiao family ay walang iba kundi ang young lord ng Xiao family, si Xiao Zhangguo. Napakunot ang noo ni Huan Solan sa loob. Ang 100 Revelations faction na si Chang Fang ay talagang nakasama ni Xiao Zhangguo. Ipinakita nito na medyo malalim ang kanilang samahan. Gaya ng inaasahan, nagsimulang makipag-usap ang mga eksperto sa bulwagan sa kanilang mga kasama. Nabalitaan ko na ang Young Lord Chang Fang ng 100 Revelations faction ay naging sinumpaang kapatid sa Young Lord Xiao Zhangguo ng Xiao family. Pareho sila ang mga pinaka-nakasisilaw na henyo ng ating clear spirit world at ang kanilang sinumpaang kapatiran ay mukhang favorable na sa mata ng maraming tao. Ang mga matatanda at disipulo mula sa 100 Revelations faction at ang Xiao family ay sumunod sa likod ni Chang Fang at Xiao Zhangguo habang sila ay pumasok sa front hall. Pumasok si Chang Fang sa bulwagan na nakataas ang ulo. Biglang, habang ang kanyang tingin ay lumibot sa bulwagan, nakita niya si Huan Solan. Agad na sumilay ang puot sa kanyang mga mata, umiikot na may layuning pumatay. Agad na naramdaman ni Xiao Zhangguo ang nakamamatay na aura na lumalabas mula sa katawan ni Chang Fang. Tinundan niya ng kaunting pagdududa ang tingin ni Chang Fang at nakita niya si Huan Solan. Chang Fang, nasaktan ka ba ng batang iyon? Tanong ni Xiao Zhangguo. Napag-alaman niyang hindi pangkaraniwan na ang isang 7th Order Ancient God Realm ay maaaring maglabas ng ganoon kalakas na hangarin sa pagpatay mula kay Chang Fang. Sumagot si Chang Fang, noong nakaraan, pinatay niya ang isang disipulo ng aking 100 Revelations faction sa ibabaw ng Ghost Sea. Panay ang titig ng kanyang mga mata kay Huan Solan. Si Xiao Zhangguo ay namangha. Yung batang iyon ay pumatay ng isang alagad mula sa 100 Revelations faction above the Ghost Sea. At mula sa mga salita ni Chang Fang, maliwanag na nangyari ito sa harap mismo ni Chang Fang. Ito ay mas nakakagulat na si Chang Fang ay talagang pinakawalan ng bata sa oras na iyon. Ang batang ito ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura. Sabi ni Chang Fang. Nang marinig ito, muling tumingin si Xiao Zhangguo kay Huan Solan, ngunit wala siyang makitang kakaiba tungkol kay Huan Solan. Ngunit hindi ko inaasahan na ang punk na ito ay may lakas ng loob na pumasok sa Ghost Manor. Malamig na tumikim si Chang Fang. Habang lumalalim ang kanyang hangarin sa pagpatay, may nag-aalab na galit sa kanyang puso. Ang aksyon ni Huan Solan ay tahasang insulto ang 100 Revelations faction. Hindi ba siya natatakot sa malalang epekto? Nangako si Xiao Zhangguo, tutulungan kitang ilabas ang galit na ito. Hindi inaasahan ni Chang Fang na, iyon. Huwag kang mag-alala, ginagarantiya ko na mapapawi ang iyong galit. Umiti si Xiao Zhangguo at tiniyak si Chang Fang. Sa oras na ito, lahat ng mga eksperto na nakaupo sa gitna ng bulwagan ay tumayo mula sa kanilang mga upuan, at masigasig na binati sina Xiao Zhangguo at Chang Fang. Nakangiti lang si Chang Fang bilang tugon sa mga pagbati ng mga ekspertong ito. Hindi nagtagal ay umupo sina Xiao Zhangguo at Chang Fang sa mga upuan sa unahan. Walang tumutol dito, na para bang ang mga upuang ito ay nararapat sa kanila. Kasabay nito, si Huan Solan ay nakarating malapit sa grupo ng Burning Sky Sect. Habang nakaupo si Xiao Zhangguo, nagutos siya ng Peak Late 10th Order Ancient God Realm Xiao Family's Guard, pumunta, ipatawag ang batang iyan dito. Sabihin mo sa kanya na may itatanong ako sa kanya, at saka, pupunta siya rito ng nakaluhod. Itinuro niya si Huang Xiaolong na nakatayo sa tabi ni Guo Jia. Magalang na kinikilala ng guard ng Xiao family ang utos ni Xiao Zhangguo, at malakas na humakbang patungo kay Huan Solan. Dahil hindi sinasadya ni Xiao Zhangguo ang kanyang boses, napakaraming eksperto sa bulwagan ang nakarinig sa kanya. Nabaling ang kanilang atensyon kay Huan Solan, at umiling sila sa loob. Natitiyak nilang kawawa ang kahahantungan ni Huan Solan.
Noong nakaraan, sinaktan ng Young Lord ng First Rank 4 si Xiao Zhangguo, at siya ay binalatan ng buhay ni Xiao Zhangguo bago matanggal ang kanyang kaluluwa. Ang batang Panginoong iyon ay namatay ng malungkot, ngunit ang kanyang pamilya ay hindi nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita. Pumalatay ang pag-aalala sa mukha ni Guo Jia habang pinagmamasdan niya ang guard ng Xiao family na dumiretso sa Huan Solan. Nag-aalalang tanong niya, paano mo nasaktan ang Young Lord ng Xiao family? Walang pakialam nang umiti si Huan Solan at sinabi habang kibat balikat, siguro dahil nakapatay ako ng isang disipulo mula sa 100 Revelations faction ilang oras na ang nakalipas. Ano? Guo Jia, lugaw, at iba pa ay nabigla. Ito ang naging dahilan. Ikaw. Lalong nabalisa si Guo Jia habang hinihimok niya, bilasan mong tumakbo. Tina Xiao Zhangguo at Chang Fang ay magkapatid na buhay at kamatayan. Ngayong napatay mo na ang isang disipulo mula sa 100 Revelations faction, si Xiao Zhangguo ay nagpapakawala sa ngalan ni Chang Fang at hindi kanya papakawala ng ganoon kadali. Huwag kang mag-alala, hindi naman ganoon kaseryoso. Tinalubong siya ni Huan Solan ng isang napakatalino ng ngiti. Paano mo masasabing wala ito pagkatapos patayin ng isang disipulo mula sa 100 Revelations faction? Naiinis siya, ngunit hindi na niya alam kung ano ang sasabihin, dahil nakita niyang hindi nababalisa si Huan Solan. Hindi pa banggitin, ang mga disipulong naging kwalipikadong sumunod kay Chang Fang sa Ghost Manor ay pawang mahalagang mga pangunahing disipulo mula sa 100 Revelations faction. Ang pagpatay sa isang disipulo mula sa 100 Revelations faction ay wala. Sa ilang segundong ito, dumating na ang guard ng Xiao family sa harap ni Huan Solan. Pump, narinig mo na ang sinabi ng aking Young Lord, di ba? Ngayon, lumakad ka ng nakaluhod, o gusto mong basagin ko ang iyong mga tuhod bago ka lumuhod? Malamig siyang tumingin kay Huan Solan. Handa siyang basagin kaagad ang mga tuhod ni Huan Solan kung maglakas loob si Huan Solan na bigkasan ang salitang hindi. Walang pakialam na sumagot si Huan Solan, kung may sasabihin ang iyong batang Panginoon, maaari siyang lumakad dito ng nakaluhod. Natigilan ng mga tao sa bulwagan sa sagot ni Huan Solan. Ang mas nagulat ay sina Guo Jia, Lugaw, at ang iba pang mga disipulo ng Burning Sky Sect. Nararamdaman ng lahat ang matinding malamig na ningning sa mga mata ni Xiao Zhangguo. Nanliligaw kay kamatayan. Nag-react ang guard na si Xiao Janzi. Ang kanyang mga daliri ay nakabaluktot sa isang kuko upang hampasin ang korona ng ulo ni Huan Solan. Halos hindi nahuli ng iba sa bulwagan ang mga after images ng kanyang kamay, habang ang isang malakas na Yin Corpse Chi ay nagmamadaling lumabas dito. Ito ang pamamaraan ng Yin Corpse Claw ng Xiao family. Sa sandaling magasgasan ng pamamaraang ito, ang biktima ay nasa matinding sakit habang ang Yin Corpse Chi ay sumalakay sa kanilang katawan. Nang makita na ang kuko ni Xiao Janzi ay napakalapit sa paghawak sa ulo ni Huan Solan, bigla na lang, isang itim na palad ang umabot at hamarang sa pag-atake. Pagkatapos, ang itim na palad na ito ay bahagyang hamhampas sa kuko ni Xiao Janzi. Ang Peak-Late 10th Order Ancient God Realm Guard Xiao Janzi ay lumipad palabas na parang lantang dahon sa bagyo at bumagsak sa harap mismo ng mga paa ni Xiao Zhangguo. Sa sumunod na segundo, ang laman ni Xiao Janzi ay nagsimulang mabulok ng mabilis, na naiwan lamang ang kanyang mga buto makalipas ang ilang hininga. Sa dulo, ang mga tipak ng itim na chi ay damaloy mula sa mga buto ni Xiao Janzi. Ito ang kinakaing unti-unting Diablo Chi. Nakakaagnas na Diablo Chi. Kulat na hingal ang narinig sa bulwagan. Ang mga eksperto at ang kanilang mga batang Panginoon na nakaupo sa malapit ay tumalon, gayon din sina Xiao Zhangguo at Chang Fang. Sa susunod na sandali, lahat ay tumingin ng may pagtataka sa cute na Void Devil Beast na si Shu Baisheng na nakatayo sa tabi ni Huan Solan. Magical Beast ng Ancestor God Realm. Hanggang ngayon, walang nakapansin na ang ganap na itim at cute na hayop sa likod ni Huan Solan ay talagang isang Ancestor God Realm Master. Nakanganga sina Guo Jia, Lugaw, at iba pa. Kahit na kinilala ng mga ekspertong ito ang Corrosive Devil Chi, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na si Shu Baisheng ay isang Void Devil Beast. Akala nila ito ay isang pangkaraniwang mahiwagang hayop.
Nabawi ni Xiao Zhangguo ang kanyang balanse, tumingin si Xiao Zhangguo kay Xiao Jianzi na naagnas hanggang sa walang natira maliban sa kanyang mapuputing buto, at ang kanyang mukha ay naging sobrang madilim. Umangat ang kanyang ulo habang tinatitigan si Huang Xiaolong na may nakagugulat na layuning pumatay. Si Huan Solan ay talagang nangahas na patayin ng kanyang mahiwagang hayop ang isang alagad ng Xiao family sa harap niya at sa harap ng napakaraming eksperto. Nang iutos na ni Xiao Zhangguo ang master ng ancestor god realm ng Xiao family na patayin si Huan Solan, lumiwanag ang espasyo sa bulwagan ng lumitaw sa harap nila ang isang misteryosong taong nakasuot ng ghost mask. Ghost Guard. Ulalas ng iilan. Ang Ghost Guard na ito ay natural na bantay ng Ghost Manor. Alam lang ng mga tagalabas na maraming Ghost Guard, ngunit walang nakakaalam kung ilan sila naroroon, ni hindi nila alam ang kanilang lakas. Xiao Zhangguo, ito ang Ghost Manor, hindi ang pangunahing tirahan ng Xiao family. Kung gagawa ka ulit ng gulo, huwag mo akong sisihin kung bakit itinapon ko kayong lahat sa Ghost Sea. Pabala ng Ghost Guard. Tinitigan ni Xiao Zhangguo ang Ghost Guard. Ilang sandali pa, ikinawin niya ang kanyang kamay sa mga elder at disipulo ng Xiao family at sinabing manatili sila sa kinaroroonan nila. Punk, isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte sa pagkakataong ito. Tingnan natin kung maaari kang magtago ng tuluyan sa loob ng Ghost Manor. Ang araw na lumabas ka, ay ang araw na mamatay ka. Malamig na sabi ni Xiao Zhangguo kay Huan Solan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1282. Ghost Manor Lord. Si Huan Solan ay walang malasakit gaya ng dati. Hindi niya nilingon si Xiao Zhangguo. Lalong tumindi ang galit ni Xiao Zhangguo nang hindi siya pinansin ni Huan Solan. Mas determinado na siyang patayin si Huan Solan sa isang miserableng paraan, sa sandaling lumabas si Huan Solan sa Ghost Manor. Ang Ghost Guard ay tumingin kay Huan Solan, saglit pagkatapos ay nawala ng malabo mula sa bulwagan. Muling tumahimik ang bulwagan, gayunpaman, ramdam ng lahat ang matagal na mapang-api na kapaligiran ng bulwagan. Si Gojia, Dugao, at iba pang mga disipulo mula sa Burning Sky Sect ay nabagabag sa pagtayo sa tabi ni Huan Solan na parang may mga tusok na tumutusok sa kanilang mga katawan. Lalo na, ang mga disipulo na nakatayo malapit sa Void Devil Beast na si Shu Baisheng ay nag-iimbot na bumalik. Habang naghihintay ang lahat sa harap na bulwagan, may nakatayong grupo ng mga Ghost Guard sa loob ng isa sa maraming bulwagan ng Ghost Manor. Nasa gitna nila ang Ghost Guard na lumitaw sa front hall. Nakatayo sa harap ng grupong ito ng mga Ghost Guard ang isang matandang nakasuot ng katulad na itim na damit maliban sa maskara. Ang matanda ay hindi nagsusuot ng anumang maskara, ngunit tila may isang maitim na ulap na nakasabit sa payat na mukha ng matanda, na tila siya ay nalalanta, habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng nakakatakot na death chi. Ang nakakatakot na death chi na ito ay patuloy na nilalamon ng sigla ng matandang ito. Hindi maramdaman ng isa ang halos anumang sigla mula sa matandang ito, na para bang maaari siyang mamatay anumang segundo. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang Ghost Manor's Lord, na tinatawag na Guiyu. Napabuntong hininga si Guiyu sa kanyang puso habang nakatingin sa grupo ng mga Ghost Guard na nasa harapan niya ng may matinding pag-aatubili. Ang mga Ghost Guard na ito ay mga mahuhusay na ulila na kinuha niya sa ilalim ng kanyang mga pakpak sa kanyang mga unang araw, at pinangalagaan sila sa mga nakaraang taon. Ngunit napakalayo pa rin nila sa kanyang mga kinakailangan. Walang sino man sa kanila ang maaaring magmana ng kanyang posisyon sa Panginoon ng Ghost Manor. Ang paghahanap ng kahalili na maaaring magmana ng kanyang posisyon at legacy ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit gusto niyang tanggapin ang isang personal na alagad, isang henyong disipulo. Sapagkat, ang kanyang mga araw ay bilang. Sa oras na ito, isang kaakit-akit na batang babae sa isang pulang damit ang pumasok sa bulwagan mula sa labas. Ang kanyang nagninangas na pulang damit ay namumukod tangi sa gitna ng dagat ng mga Ghost Guard na nakasuot ng itim na damit. Amang ampon. Pumasok ang dalaga at binati si Guiyu.
Ang kaakit-akit na dalagang ito ay pinangalan ng Feng-er, isa sa mga ulilang kinuha ni Guiyu. Ang kanyang talento ay ang pinakamataas sa lahat ng mga ulila na kanyang kinuha, kaya si Feng-er din ang pinakapabore ni Guiyu. Sa kasamaang palad, hindi rin niya natugunan ang kanyang mga kinakailangan bilang kanyang kahalili. Sinong mga alagad ng pamilya ang dumating sa harap na bulwagan? Tanong ni Guiyu. Sumagot si Feng-er, Xiao Families Xiao Zhangguo, 100 Tribulations Factions Changfang, 1 Heaven Gates Jiao Siman, Ma Families Malin. Tinangalanan niya ang isang string ng mga pangalan sa isang hininga. Ang lahat ng ito ay mga henyong disipulo ng malalaking puwersa ng Clear Spirit World. Hindi masama. Tumango si Guiyu nang matapos si Feng-er. Foster Father, dahil gusto mong maghanap ng henyong disipulo na may mataas na bloodline ng Hell para magmana ng legacy mo, natatakot akong hindi matupad ni na Xiao Zhangguo, Chang Fang, at ang iba pa ang iyong mga kinakailangan. Maingat na sabi ni Feng-er. Mamantong hininga si Guiyu, alam ko rin iyon. Talagang napakahirap na makahanap ng isang taong may mataas na bloodline ng impyerno sa banal na mundo. Kung hindi ako makahanap ng isa sa oras na ito, pupunta ako sa ibang mga ibabaw ng mundo. Tinabi ni Guiyu pagkatapos pag-isipan ang bagay na iyon. Amay ampon, ang iyong katawan. Nag-aalala si Feng-er. Ayos lang, ang foster father ay maaari pa ring tumagal ng ilang taon. Itinaway ni Guiyu ang kanyang kamay, tinapos ang paksa. Tirichit asterisk S. Sunod-sunod na dumating sa Ghost Manor ang mga henyong disipulo ng iba't ibang sekta ng Clear Spirit World. Si Huan Solan at ang Burning Sky sect na si Guo Jia ay walang pinag-usapan na interesante habang naghihintay sila sa Ghost Manor's Lord. Pagkatapos ng insidente kanina, si Guo Jia ay nagpakita ng malaking pag-uusisa kay Huan Solan. Sa isang maikling isang oras, nawala ng pagbilang si Huan Solan sa dami ng mga itinanong niya, ngunit sapat na para hindi siya makapagsalita. Biglang sinabi ni Huan Solan, na-offend ko lang si Xiao Zhangguo, paano mo pa ako kakausapin? Hindi ka natatakot kay Xiao Zhangguo. Hindi napigilan ni Huan Solan na ma-curious tungkol dito. Kinusat ni Guo Jia ang kanyang magagandang mata at sinabing, hulaan mo. Si Huan Solan ay tuluyang natahimik. Nang walang salita si Huan Solan para sagutin ang mga tanong ni Guo Jia kanina, ginamit niya ang hulaan mo para sagutin siya. Biglang gumalaw ang mga tao sa front hall nang lumabas ang Ghost Manor Lord Guiyu mula sa inner hall kasama ang isang grupo ng mga ghost guard sa likod niya. Sa isang iglap tumahimik ang buong bulwagan, lahat ng mga mata ay nakatuon kay Guiyu at Feng-er. Sa oras na ito, may gininto ang maskara ng multo sa kanyang mukha, at ang makapal na death chi na dumadaloy mula sa kanyang katawan ay ganap na nawala, ngunit may malakas na presyon mula sa kanyang katawan, samantalang si Feng-er ay nakasuot pa rin sa kanyang nagninangas na pulang damit. Nakasuot siya ng ghost mask para itago ang kanyang magandang mukha, ngunit ang kurba ng kanyang katawan ay mahirap itago. Bawat hakbang niya ay naglalabas ng tukso. Matapos makita na lumabas na ang Ghost Manor's Lord, tumayo ang lahat ng mga eksperto. Kahit na sina Xiao Zhangguo, Malin, at iba pang mga batang Panginoon ay hindi nang ahas na manatiling nakaupo. Para sa Xiao family, Ma family, at katulad na puwersa, ang Ghost Manor's Lord ay isang mahusay na master. Pagbati sa Ghost Manor Lord. Nagsulot ang lahat. Ang tingin ni Ghost Manor Lord Guiyu ay dumaan sa mga mukha sa bulwagan at pagkatapos ay tumango siya. Pumunta siya sa master seat sa gitna ng hall at umupo. Si Feng-er at iba pang ghost guard ay magalang na nakatayo sa likuran niya. Noon lang muling umupo ang mga eksperto. Narinig na siguro ng lahat ang dahilan sa likod ng pagpapakita ng Ghost Manor. Tama, sa pagkakataong ito ay lumitaw ang Ghost Manor dahil gusto kong tumanggap ng isang personal na disipulo. Nagsimula si Guiyu. Isang personal na alagad na maaaring magmana ng aking pamana, sinumang disipulo ay kwalipikadong lumahok sa pagpili hanggat mayroon silang Emperor rank Godhead. Ang mga disipulo ng iba't ibang sekta ay nagsiwalat ng mga dismayadong ekspresyon na narinig lamang ng mga disipulong may Emperor rank Godhead ang maaaring makapasok sa pagpili, kabilang sina Guo Jia, Lu Gao, at iba pa mula sa Burning Sky sect.
Sa oras na ito, naglabas si Feng Er ng bolang kristal na kasing laki ng ulo ng tao mula sa kanyang spatial ring. Ang kristal na bola ay walang kulay at transparent, ngunit ang ibabaw nito ay hindi makinis at bilugan tulad ng karaniwang bolang kristal. Itinuro ni Guiyo ang bolang kristal at sinabing, kukunin ko ang disipulong makakapagpalabas ng malakristal na bolang ito bilang aking personal na disipulo. Ang kahalili ko ay magmamana ng Ghost Manor, at lahat ng pag-aari ng Ghost Manor ay ibibigay sa kanya, kasama na ang treasury ng Ghost Manor. Napasigaw ang karamihan sa tuwa. Gusto talaga ng Lord ng Ghost Manor na tumanggap ng isang personal na disipulo para ipasa ang kanyang posisyon. Ang Ghost Manor Lord. Treasury. Lahat ng pag-aari ng Ghost Manor. May nilalagnat na tingin sa mga mata ni na Xiao Zhangguo, Ma Lin, at Chang Fang, maging ang kanilang paghinga ay bumilis. Walang sino man ang makapagpapanatili ng kalmadong ekspresyon sa ilalim ng pagbanggit ng mga naturang benepisyo. Nagningning ang mga mata ni Huan Solan habang nakatingin sa bolang kristal, ultimate black light. Pagkatapos ay itinuro ng Ghost Manor Lord Guiyo ang spatial ring sa kanyang kamay at ipinaliwanag, ito ang Ghost Manor ring. Sa loob ng singsing na ito ay ang lahat ng mga kayamanan ng kaguluhan na nakolekta ko sa mga nakaraang taon, ito rin ay ibibigay sa aking personal na alagad. Pinuksan niya ang mga paghihigpit sa ibabaw ng singsing at inihayag ang mga bagay sa loob sa lahat. Nang makita ni Huan Solan ang isang batong kasing laki ng kamao na nagbuga ng dilaw na kinang, ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuwa. Ito ay ang Deep Sea Crystal. Sa loob ng Ghost Manor Ring ay talagang ang Deep Sea Crystal na matagal na niyang hinahanap. Sa Deep Sea Crystal na ito, makukuha niya ang lahat ng mga halamang gamot na kailangan para pinuhin ang Reverse Incarnation Pill at gamutin ang Heart Devil Blood Curse ni Yao Qi. Lumipad ang bolang kristal sa gitna ng bulwagan sa harap ng nag-aapoy na mga tingin ng lahat sa bulwagan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1283. It's useless kahit subukan mo. Lahat, pwede na tayong magsimula ngayon. Habang ang bolang kristal ay nakahover sa gitna ng bulwagan, sinabi ni Feng Er na ginalaw ang kanyang cherry red na labi. Ang bulwagan ay sobrang tahimik, walang gustong maging unang umakyat. Mahigit kalahati ng mga tao sa bulwagan ang tumingin kina Xiao Zhangguo, Ma Lin, at Chang Fang. Ang tatlong kabataang ito ay mga henyo ng Xiao family, Ma family, at ang 100 Revelations faction. Ngunit sina Xiao Zhangguo, Ma Lin, at Chang Fang ay tahimik at matatag na parang bundok, at tila, wala sa kanila ang may intensyon na manguna at humakbang upang subukang i-activate ang bolang kristal. Aakyat muna ako. Makalipas ang halos 3 minuto, isang matangkad na matipunong lalaki ang tumayo. May masamang hangin sa paligid niya habang kumikinang ang berde niyang mga mata. Tinawag siyang Xiongdong, ang Young Lord of Great Evil Cult, isang first-rank force sa Clear Spirit World. Kahit na ang reputasyon ni Xiongdong ay hindi kasing lakas ni na Xiao Zhangguo, Ma Lin, at Chang Fang, isa siya sa mga sikat na henyong disipulo ng Clear Spirit World. Isa na siyang 9th Order Ancient God Realm na may mahigit 1,000 taon ng cultivation. Naglakad si Xiongdong patungo sa bolang kristal sa ilalim ng atensyon ng lahat sa bulwagan. Isang segundo pagkatapos niyang tumayo sa harap ng bolang kristal, isang madilim na berdeng liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Ang kanyang momentum ay tumaas, at ang masamang chi mula sa kanyang katawan ay naging mas malakas. Ang madilim na berdeng ilaw mula sa katawan ni Xiongdong ay unti-unting bumabalot sa bolang kristal. Isang liwanag ang lumitaw mula sa gitna ng bolang kristal, ngunit hindi nagtagal ay nabasag lang ito. Nang makita ito, itinulak ni Xiongdong ang kanyang God Force sa limitasyon. Ngunit, gaano man niya kalakas ang pagtulak sa kanyang God Force, ang bolang kristal ay naglabas lamang ng isang maliit na kislap bago ito nawala. Bahagyang tumagal ito ng 1 segundo, kaya't ginawang pantasya lamang ang tunay na itim na liwanag ng walang kahit isang itim na tuldok sa bolang kristal. Makalipas ang 15 minuto, sumuko na lang si Xiongdong at bumalik sa kanyang upuan. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon, at hindi man lang siya mukhang bigo.
Mukhang pinaghandaan niya ang resultang ito. Nagpalitan ng tingin ang lahat sa kanilang mga kasama sa katahimikan. Muling bumagsak sa katahimikan ang bulwagan. Lumipas ang isa pang ilang minuto nang sinubukan ng isa pang henyong disipulo na i-activate ang ultimate blacklight ng crystal ball. Ngunit ang resulta ay pareho kay Xiongdong. Sa paglipas ng oras, hindi na napigilan ng mga tao sa bulwagan ang kanilang mga boses dahil nabigo ang limang henyong disipulo. Si Xiao Zhangguo ay nakasimangot. Nagiging maliwanag na ang pagpapakawala ng tunay na itim na liwanag mula sa ball ang kristal ay 10 beses na mas mahirap kaysa sa naisip niya noon. Ang limang tao na sumubok sa ngayon ay nabigo na maglabas ng kahit isang hiwa ng itim na liwanag. Si Xiongdong at ang iba pang 4 na tao ay gumamit ng darkness element technique para i-activate ang crystal ball. Sa lohikal na pagsasalita, ang kanilang pamamaraan ay dapat na nag-trigger ng ilang itim na liwanag sa loob ng ball ang kristal. Marahil, ang pag-activate ay hindi nauugnay sa pamamaraan. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Xiao Zhangguo. Susunod na ako. Sa oras na ito, tumayo si Chang Fang na nakaupo sa tabi ni Xiao Zhangguo. Ang ibang nag-uusap sa hall ay tumahimik. Tinundan ng mga tingin nila si Chang Fang. Si Huan Solan ay nanonood din nitong Young Lord of Hundred Revelations faction. Nakikita niya na si Chang Fang ay may kakaibang pangangatawan ng elemento ng kadiliman, at ang kanyang pagkadyos ay likas na elemento ng yin. Tumayo si Chang Fang sa harap ng ball ang kristal. Biglang lumabas ang mga alon ng itim na liwanag mula sa kanyang katawan habang ang lakas ng kanyang Diyos. Sa sumunod na segundo, natakpan ng mga patong ng itim na malamig na yelo ang bulwagan kasama siya sa gitna nito. Ang tanawing ito ay nagulat sa mga eksperto mula sa Clear Spirit World. Ang bolang kristal na halos hindi nagbigay ng anumang reaksyon ng si Xiongdong at ang iba pang 4 na disipulo ay sinubukang pakawalan ang kanyang ultimate Lake Light, biglang lumiwanag sa itim na liwanag. Napuno ng crepuscular ray ng backlight ang bulwagan na nagpagulong-gulong sa mga tao. Ang Ghost Manor Lord na kanina patahimik na nanonood ay biglang umupo ng tuwid. Baka sa mukha ni Chang Fang ang kanyang kagalakan at mas pinaikot niya ang kanyang puwersa ng Diyos. Pagkalipas ng ilang minuto, nagkaroon ng mas matingkad na sinag ng itim na liwanag mula sa ball ang kristal. Ngunit ilang minuto pa ang lumipas at ang itim na liwanag ng ball ang kristal ay tumigil sa paglaki. Hindi alintana kung gaano inilipat ni Chang Fang ang kanyang God Force sa ball ang kristal, o kung gaano niya ipinakita ang kapangyarihan ng kanyang kakaibang pangangatawan, hindi niya nagawang matrigger ang ultimate blacklight. Si Chang Fang ay nakatayo doon ng halos kalahating oras dahil ayaw niyang sumuko, ngunit sa huli, nakuha niya ang kanyang God Force na may pagkabigo sa kanyang mga mata at bumalik sa kanyang upuan. Ang mga tinig ng nagtatakang mga eksperto ay tumaas at bumagsak sa bulwagan. Napailing din ang Ghost Manor Lord sa pagkabigo. Naisip niya sa kanyang sarili, si Chang Fang, kahit na siya ang Young Lord of Hundred Revelations, faction, at isang High Emperor rank Godhead Genius na may kakaibang darkness nature physique, ay hindi nakapag-trigger ng ultimate blacklight mula sa crystal ball. Dahil dito, hindi rin ito magagawa ni Xiao Zhangguo at ni Ma Lin. Isang mabigat na buntong hininga ang narinig sa kanyang puso. Tadhana na. Muling bumantong hininga si Guiyu. Hindi kailangan niyang mamatay nang hindi nakahanap ng kapalit na magmamana ng kanyang pamana, kahit na namuhay ng maluwalhati sa kanyang buhay. Nang bumalik si Chang Fang sa kanyang upuan, lumabas si Huan Solan. Kasabay nito, tumayo din si Xiao Zhangguo mula sa kanyang upuan at naglakad patungo sa ball ang kristal, nang hindi inaasahan. Lahat ng mata ay napunta kay Huan Solan at Xiao Zhangguo. Napansin ni Xiao Zhangguo si Huan Solan na lumabas at natigilan. Pagkatapos, ngumisi siya ng masama, "Punk, hindi mo ba narinig ng malinaw ang sinabi ng Ghost Manor Lord? Tanging Emperor rank Godhead Genius Disciples ang kwalipikadong makapasok sa pagpili. Tinasabi mo ba na isa kang Emperor rank Godhead Genius Disciple?" Medyo sa dugo ang tono ni Xiao Zhangguo. "Tama iyan, anak. Lumalabag ka sa mga panuntunan ng Ghost Manor kung hindi ka isang Emperor rank Godhead Disciple. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng paggawa nito?
Pinagtawanan ng elder ng isang Shao family. Sumimangot si Ghost Manor Lord Guiyo, pagkatapos ay tiningnan niya si Feng Er. Bahagyang tumango si Feng Er at naglakad palapit kay Huan Solan, sisiyasatin niya ang ranggo ng pagkadyos ni Huan Solan. Hindi tumutol si Huan Solan, at nakipagtulungan sa pamamagitan ng pagpayag sa Feng Er ng Ghost Manor na suriin ang kanyang ranggo ng pagiging Diyos. Inilagay ni Feng Er ang kanyang palad sa braso ni Huan Solan, hinayaan ang kanyang God Force na dumaloy sa katawan ni Huan Solan. Nakatayo silang dalawa ng medyo malapit dahil naaamoy niya ang pabango mula sa katawan ni Feng Er. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Feng Er ang kanyang kamay. Lumingon siya sa Ghost Manor Lord at magalang na kinumpirma, Foster Father, siya ay isang High Emperor rank Godhead, na ang 5 Elements, Godhead ay nireranggo sa 458. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa pagtataka habang nakatingin kay Huan Solan, habang lumubog ang mukha ni Xiao Zhangguo. Ang pagkadyos ni Huan Solan ay talagang kapareho niya ng mataas na ranggo ng emperador. Dagdag pa rito, ang 5 Elements, Godhead ay mas mataas ng kaunti kaysa sa kanyang sariling pagkadyos. Pu Jia, Lugaw, at iba pa ay tumingin kay Huan Solan ng may gulat. Tumango si Ghost Manor Lord Guiyo kay Feng Er, pagkatapos ay tumingin kay Huan Solan ng may interes. Siyempre, ito ay kaunting interes lamang. Sa kanyang mga mata, si Huan Solan ay may parehong mataas na emperador na ranggo ng Diyos tulad ni Chang Fang. Sa makatuwid, ang kanyang inaasahan mula kay Huan Solan na mag-trigger ng tunay na itim na liwanag mula sa bolang kristal ay malayo. Humisi si Xiao Zhangguo, Pump, kahit na mayroon kang 5 Elements Godhead, hindi mo matrigger ang ultimate black light mula sa crystal ball. Walang kwenta kahit subukan mo, biro mo lang ang sarili mo. Make a joke out of yourself. Napangiti ang gilid ng bibig ni Huan Solan. Hindi niya pinansin si Xiao Zhangguo at umakyat sa bolang kristal. Lalong lumalim ang pagngisi sa mukha ni Xiao Zhangguo. Naghihintay siya upang makita kung ano ang posibleng gawin ni Huan Solan, nang siya mismo ay hindi lubos na nagtitiwala na maaari niyang palitawin ang tunay na itim na ilaw ng bolang kristal. Hindi niya akalain na kaya ni Huan Solan na magtagumpay. Umakbang si Huan Solan sa harap ng bolang kristal. Hindi siya nag-circulate ng isang piraso ng kanyang God Force, ni hindi niya ginamit ang kanyang True Dragon Physique. Sa halip, i-inactivate niya ang Azure Bloodline sa kanyang katawan. Kaagad, ang kapangyarihan ng kanyang Azure Bloodline ay bumaha mula sa kanyang katawan at sa bolang kristal na parang malalaking alon. Para sa lahat ng nasa bulwagan, ang bolang kristal ay katulad ng isang sumasabog na itim na araw na nagising pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng pagkakatulog. Ang itim na liwanag na iyon ay napakalakas at kahanga-hanga. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1284. Tinabi na ninyong tulala ka, pero hindi ka naniniwala. Naalarma ang lahat ng mga eksperto sa bulwagan sa tindi ng itim na liwanag. Ang mga mahihina ay hindi man lang maimulat ang kanilang mga mata tulad nila. Napatulala si Xiao Zhangguo sa itim na liwanag na pumupuno sa bulwagan. Natulala rin sina Chang Fang, Guo Jia, at Dogao. Natulala sandali si Ghost Manor Lord Guiyo. Napatulala si Feng Er na nagsuri sa pagkadyos ni Huan Solan kanina. Ito. Ilang sandali pa, natauhan si Ghost Manor Lord Guiyo. Nanginginig ang mga labi niya sa excitement at mariin niyang ikinuyom ang mga kamao para pigilan ang sarili. Ito ay, actually, ang Azure Bloodline. Tama, ang Azure Bloodline. Azure Bloodline. Hell's Royal Bloodline sa wakas nahanap ko na, ako, Guiyo, sa wakas nahanap ko na. Ang Ghost Manor Lord Guiyo ay tuwang-tuwa sa kanyang puso at halos tumawa ng malakas. Ang itim na liwanag ng bolang kristal ay patuloy na tumindi, mas madilim at mas malakas na katulad ng isang itim na araw sa bingit ng pagsabog, na masayang naglalabas ng lahat ng kinang nito sa loob. Ang bulwagan ay pinangungunahan ng itim na ilaw at walang ibang kulay.
Patuloy nitong pinupuno ang bulwagan ng isang misteryosong kapaligiran, katahimikan, at sinaunang panahon. Sa isang sandali, naramdaman ng lahat ng nasa bulwagan na ang dilim ay maaari ding maging maganda at kaakit-akit. Hindi nagtagal, kumalat ang itim na liwanag mula sa Ghost Manor at tumaas sa langit sa itaas nito. Ang Ghost Sea ay lumiwanag sa itim na liwanag pababa sa seabed, na para bang walang anumang bagay sa pagitan ng langit at lupa na maaaring hamarang sa itim na liwanag na ito o anumang bagay na maaaring itago ito. Ang tunay na itim na ilaw. Talagang, ang tunay na itim na ilaw. Hindi na napigilan ni Ghost Manor Lord Guiyo ang kanyang pananabik at tumalon mula sa kanyang upuan. Kahit na siya ay isang walang katulad na master sa Clear Spirit World na kapantay ng Shao family's ancestor, Ma family's ancestor, Chen family's ancestor, at ilan pa, excitement ang pumalit sa kanya. Taliwa sa maningning na itim na liwanag ng bolang kristal, ang mukha ni Xiao Zhangguo ay kasing puti nito. May kawalang paniwala at pagtanggi sa kanyang mga mata, paano ito nangyari? Paano? Imposible. Ang punk na ito ay talagang nag-trigger ng ultimate black light ng Crystal Ball. Si Chang Fang, ang grupo ni Xiao family, at ang grupo ng 100 Revelations faction ay naramdaman din ni Xiao Zhangguo. Sa buong bulwagan, ang tanging ingay ay ang tunog ng maliit na baka na humahampas sa kanyang mga labi habang siya ay nakahiga sa sahig, na mukhang napakahiga. Ang boring ng grupo ng mga tao. Hindi ba ito lamang ang tunay na itim na ilaw, ano ang nasasabik tungkol sa? Alam niya na mayroong isang mas malakas at mas malakas na itim na ningning sa itaas ng tunay na itim na liwanag, at tiyak na matrigger ni Huan Solan ang itim na ningning dahil sa kanyang bloodline. Sa pagkakataong ito, biglang inalis ni Huan Solan ang kanyang kamay sa bolang kristal. Sa isang segundo, nagdilim ang paningin ng lahat, at bumalik sa normal na kapaligiran ang bulwagan. Tahimik na lumipad ang bolang kristal sa bulwagan. Kung hindi nila nasaksihan ng sarili nilang mga mata ang eksena kanina, iisipin nila na isa lang itong ilusyon. Nagkaroon ng pin drop na katahimikan sa bulwagan habang ang lahat ay nakatingin kay Huan Solan, biglang bumahing ang maliit na baka at binasag ng kumakaluskos na kidlat ang matinding katahimikan. Nagulat ang mga tao dito at halos mapatalon sila sa kanilang mga balat. Umangon ang galit sa kanilang mga puso dahil dito, ngunit mabilis itong naglaho nang makita nilang ang salarin ay ang bundok ni Huan Solan. Ang Ghost Manor Lord Guiyo ay nagpakawala ng isang masigasig na tawa, ang kanyang tawa ay yumanig sa buong Ghost Manor. Ni minsan ay hindi siya nakadama ng ganito kasaya. Ghost Manor Lord, sinabi mong tatanggapin mo ang taong nag-trigger ng ultimate black light mula sa Crystal Ball bilang iyong personal na disipulo, ngunit paano kung may dalawang tao na makakagawa nito? Sa oras na ito, biglang sinabi ni Xiao Zhangguo. Hindi inaasahan ng Ghost Manor Lord Guiyo ang tanong na ito at natahimik siya saglit. Kung matrigger ko rin ang ultimate black light ng Crystal Ball, ano ang mangyayari? Tinangka ni Xiao Zhangguo na i-corner ang Ghost Manor Lord sa kanyang tanong. Ang Ghost Manor Lord Guiyo ay same time na nagsabi, kung gayon, tatanggapin ko kayong dalawa bilang aking mga personal na disipulo. Kung gayon, ang posisyon ng Ghost Manor Lord. Agad na tanong ni Xiao Zhangguo, ito ang tanong na pinaka-inaalala niya. Ngunit lumubog ang mukha ng Ghost Manor Lord Guiyo, dahil tiwala ka, maaari nating pag-usapan ito pagkatapos mong matrigger ang ultimate black light ng Crystal Ball. Ramdam ni Xiao Zhangguo ang biglaang lamig na nagmumula sa katawan ni Ghost Manor Lord at ang kanyang puso ay naninikip ng may kaba. Hindi na siya naglakas loob na magbitaw ng isa pang salita at dumiretso sa bolang kristal. Lumitaw ang itim na chi sa kanyang katawan habang pinapaikot niya ang kanyang God Force at hindi nagtagal ay nabuo ang mga ulap ng elemento ng kadiliman sa itaas ng kanyang ulo. Ang pagka-Diyos ni Xiao Zhangguo ay isang elemento ng kadiliman na emperador na may ranggo na Diyos. Kaya, ito ang kanyang trump card. Ang itim na liwanag ay sumabog mula sa bolang kristal nang ilagay ni Xiao Zhangguo ang kanyang kamay sa ibabaw nito, at ang itim na liwanag ay lumakas at lumakas. Nagsaya ang grupo ng pamilya Xiao. Nagniningning si Joy sa mga mata ni Xiao Zhangguo habang sinasadyang sumulyap sa direksyon ni Huan Solan ng ilang beses.
Gayunpaman, tahimik na nakatingin si Juan Solan sa itim na liwanag. Ang itim na liwanag mula sa bolang kristal ay lumakas habang lumilipas ang panahon, at ang pagmamalaki sa mga mata ni Xiao Zhanggao ay lumalabo rito. Kinakabahang nakatingin ang lahat habang pinupuno ng itim na liwanag ang bolang kristal. Ang mga miyembro ng grupo ng Xiao family ay nagpipigil ng hininga. Gayunpaman, nang malapit ng mapuno ng itim na liwanag ang bolang kristal, bigla itong tumigil, na para bang sinalubong ito ng pagtutol. Taglit na natigilan si Xiao Zhanggao, ngunit mabilis niyang itinulak ang kanyang Darkness Element God Force sa limitasyon nito, ngunit hindi niya nagawang malagpasan ang paglaban. Ang mga ngiti sa mga matatanda at mga disipulo ng pamilya Xiao ay lumabo at unti-unting nawala kasama ng itim na liwanag sa loob ng kristal. Isang kakaibang katahimikan ng bumalot sa bulwagan. Iniisip ng tanga na ito na ang pagkakaroon ng kaunting kapangyarihan ng elemento ng kadiliman ay maaaring mag-trigger ng ultimate black light. Ang maliit na baka ay nagalit sa paghamak. Dapat tingin ang lahat sa pinanggalingan ng boses. Ito ay ang maliit na baka na komportableng nakahiga sa sahig habang nakataas ang puwitan at buntot. Ang mukha ni Xiao Zhanggao ay naging pula at pagkatapos ay kulay ube dahil sa kanyang galit sa mga salita ng maliit na baka. Ngunit mas nagalit at naiinis siya na kahit anong paraan ang ginamit niya, hindi niya nagawang matrigger ang ultimate black light ng crystal ball. Tinabi ko na sa iyo na ikaw ay isang idiot, ngunit hindi ka naniniwala, hindi ba? Huling tumunog ang mapang-asar na boses ng maliit na baka. Ang mga elder at mga disipulo ng Xiao family ay pinandilatan ng mga punyal ang maliit na baka. Halata sa kanilang mga ekspresyon na wala silang ibang gusto kundi ang punitin ang maliit na baka na ito. Kahuli, kinuha ni Xiao Zhanggao ang kanyang kamay mula sa bolang kristal. Tahalip na bumalik sa kanyang upuan, sinabi niya sa grupo ng Xiao family, "Aalis na kami." Lumabas siya sa bulwagan na pinamunuan ng grupo ng Xiao family, ngunit hindi siya nang ahas na magpakita ng kabastusan. Magalang niyang sinabi kay Ghost Manor Lord Guiyuk, "Ghost Manor Lord, ang junior na ito ay nagpaalam sa kanya." Hindi itinago ni Xiao Zhanggao ang kanyang layuning pumatay habang tinitigan niya ng masama si Juan Solan at ang kaunti bago umalis, habang siya ay dumaan sa kanilang tabi. Habang papalabas si Xiao Zhanggao sa front hall, pinangunahan din ni Chang Fang ang kanyang grupo ng 100 Revelations faction palabas pagkatapos magpaalam sa Ghost Manor Lord Guiyuk. Si Juan Solan ay nanatiling malamig at walang malasakit habang pinapanood niya si Xiao Zhanggao at ang iba pa na umalis. Hindi niya napigilang umalis. Ito ay higit sa lahat dahil ang Elder Xiao Teng ng pamilya Xiao ay hindi nakarating sa Ghost Manor, kaya kailangan niyang maglakbay sa pangunahing tirahan ng pamilya Xiao sa Stone Buddha mainland pa rin. Hindi rin napigilan ng Ghost Manor Lord Guiyuk na umalis ang Xiao family at ang grupo mula sa 100 Revelations faction. Pagkaalis ni na Xiao Zhanggao at Chang Fang, bumalik ang kanyang tingin kay Juan Solan, isang titig na puno ng kahinahunan at ginhawa. "Pinabati kita sa Ghost Manor Lord sa paghahanap ng isang mabuting disipulo." Ang grupo ng ma-family at iba pang eksperto ay tumayo upang batiin ang Ghost Manor Lord. Ang Ghost Manor Lord Guiyuk ay masayang tumawa at tumanggo sa kanyang ulo habang siya ay sumisigaw ng mabuti, ng ilang beses. Makalipas ang halos isang oras, umalis ang mga eksperto ng iba't ibang puwersa na ito sa Ghost Manor. Itinawi ni Ghost Manor Lord Guiyuk ang kanyang kamay at tinawag si Juan Solan para tumayo sa kanyang harapan. Inubad niya ang kanyang maskarang multo at ngumiti ng matamis, "Anak, halika at mabilis na batiin ang iyong guro." Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1285. Pagmana ng Ghost Manor Lord Position. Nag-alinlangan si Juan Solan, pagkatapos ay namilipit ang kanyang mukha at nagbago. Bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Ang Ghost Manor Lord Guiyuk, Finger, pati na rin ang mga mata ng Ghost Guards ay nanlaki sa gulat. Hanggang ngayon, wala sa kanila ang nakapansin na binago ni Huang Xiaolong ang kanyang mga katangian. "Senior Ghost Manor Lord,
Ako si Juan Solan, isang Fortune Gate na disipulo ng Vientiane World, at din ang personal na alagad ng Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor. Inihayag ni Huang Xiaolong ang kanyang pagkakakilanlan sa Guiyu. Tumawa si Ghost Manor Lord Guiyu, kaya, ikaw ang munting disipulo ng Golden Brow at Blood Knife. Nagkaroon na ako ng pagkakataon na makilala sila minsan, sa makatuwid, maaari tayong ituring na mga matandang kasama, ngunit maaari mo pa rin akong sambahin bilang iyong guro kahit na ikaw ay kanilang disipulo. Pinabati ng alagad si guro. Dahil walang pakialam si Guiyu, at si Juan Solan, ay isang mapagpasyang tao, kumakbang siya at yumuko bilang pagsaludo kay Guiyu. Tawa ng tawa si Guiyu, mabuting disipulo, maaari kang bumangon. Personal niyang tinulungang makatayo si Juan Solan, at sinuri ang kanyang bagong alagad mula ulo hanggang paa, sa wakas ay tumango bilang pasasalamat. Si Juan Solan ay naging transparent sa pagsisiwalat ng kanyang tunay na pagkatao bago tinawag si Guiyu na kanyang master, at nagustuhan ito ni Guiyu tungkol kay Juan Solong. Lumabas kayong lahat, lumabas at batiin ang batang Panginoon ng Ghost Manor. Tinabi ni Guiyu kay Feng Er at sa lahat ng Ghost Guard. Halos isang hininga ang lumipas, at ang lahat ng mga nakatagong Ghost Guard ay lumitaw mula sa kawalan. Si Feng Er at ang lahat ng Ghost Guard ay humakbang at yumuko ng may paggalang kay Juan Solan, greetings young Manor Lord. Pinatayo silang lahat ni Juan Solan. Itinuro ni Guiyu si Juan Solan na umupo sa tabi niya. Napabuntong hininga siya habang sinasabi, Juan Solan, simula nang tinanggap kita bilang aking alagad, may mga bagay na hindi ko itatago sa iyo. Nalasan ako ng Poison of Thousand Corpses. Kahit na pinipigilan ni Master ang lason gamit ang kanyang lakas, ang lason ng Thousand Corpses ay unti-unting pumasok sa aking Diyos. Ako ay nasa pintuan ng kamatayan. Sa pinakamarami, kaya kung mabuhay ng 5 taon pa. No wonder. Ngayon, napagtanto ni Juan Solan kung bakit gustong ipasa ng Ghost Manor Lord ang kanyang posisyon. Guro, wala bang makakapag-detox sa iyong lason ng Thousand Corpses? Tanong ni Juan Solan. Umiling si Guiyu, at mamantong hininga ng husto, napino ko ang ilang mga halamang espiritual na kaguluhan sa loob ng mahigit 20,000 taon, ngunit hindi ito epektibo. Walang lunas o panlunas laban sa lason, dahil ang lason ay tumagos na ngayon sa aking pagka-Diyos. Iyon ay dahil ikaw ay ignorante. Sa mismong oras na ito, ang maliit na baka ay masayang naglakad patungo sa kanila. Ignorante. Natigilan si Guiyu. Nabuhay siya ng 10,000 taon, ngunit ngayon ay tinawag siyang ignorante ng isang baka. Bastos. Galit na bumungad si Feng Er at ilang Ghost Guard sa maliit na baka. Umiling si Guiyu, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, at sinabi niya, ayos lang. Pagkatapos ay bumaling siya kay Juan Solan, at idinagdag, itong bundok mo ay talagang may malaking tono. Hindi napigilan ni Juan Solan ang mapangiti, palagi siyang ganito. Tumingin siya sa maliit na baka at nagtanong, Xiao Niyo, mayroon ka bang paraan para harapin ang lason ng libo-libong mga bangkay? Tumawa si Guiyu, umiling muli. Paano magkakaroon ng paraan ng isang baka ng Ancient God Realm na gamutin ang kanyang lason ng Thousand Corpses? Sumagot ang maliit na baka kay Juan Solan, ang lason ng Thousand Corpses ay nahawahan ang kanyang pagka-Diyos sa sandaling ito, sa makatuwid, hindi ko siya ganap na mapagaling. Ngunit maaari kong hayaan siyang mabuhay ng ilang daang taon pa. Ikaw, anong sinabi mo? Tuwang-tuwa si Guiyu, kahit na may hindi paniniwala sa kanyang mga mata, habang nakatingin siya sa maliit na baka. Mabuhay ng ilang daang taon pa. Feng Er, at lahat ng Ghost Guard ay tumitig sa maliit na baka ng buong time. Pumalaklak si Juan Solan, at muling tiniyak, Guro, kung sasabihin ni Xiao Niyo na mayroon siyang paraan para pahabain ang iyong buhay sa loob ng ilang daang taon, tiyak na magagawa niya ito. Ngunit, Xiao Niyo, sinabi mong wala kang paraan para ganap na pagalingin si Master ngayon, sa madaling salita, mayroon kang paraan sa hinaharap. Nanginig si Guiyu sa pananabik habang tinitingnan niya ang maliit na baka.
Tumango ang maliit na baka, tama, mamaya, kapag ang aking paglilinang ay bumalik sa mataas na antas ng Ancestor God Realm, maaari ko siyang ganap na gamutin sa lason ng Thousand Corpses. Bumilis ang paghinga ni Guiyu, at halata ang saya sa kanyang mukha habang nauutal, Xiaolong, ay, totoo ba? Ngumiti at muling tiniyak, huwag mag-alala, guro, kung hindi ito magagawa ni Xiao Niu, hindi niya ito sasabihin ng malakas. Lumingon siya sa maliit na baka at idinagdag, Xiao Niu, pinaplano mo bang tulungan ang aking guro na sugpuin ang lason ng libo-libong mga bangkay ngayon? Ang maliit na baka haramp sa isang matinding ayaw. Isang mapait na ngiti ang sumili sa puso ni Juan Solong. Mukhang sobrang sama ng loob ng maliit na baka dahil sinaksak siya ni Feng Er at ng mga Ghost Guards kanina. Isang daang Diyos ng Ancestor God Realm. Alok ni Juan Solan. Tigweyu, Feng Er, at ang mga Ghost Guard ay walang ideya kung ano ang pinag-uusapan ni Juan Solan. Ano ang ibig sabihin ng isang daang Diyos ng Ancestor God Realm? 200. Tinagdagan ni Juan Solan ang kanyang alok. Kawakas ay nasiyahan sa kanyang bargain, ang maliit na baka ay lumakad patungo sa Ghost Manor Lord Guiyu, habang ang kanyang buntot ay masayang umiindayog sa likod niya. Ang sinaunang kidlat na karakter mula sa kanyang noo ay lumipad palabas, at sa isang iglap, ang malalakas na guhit ng lilang kidlat ay sumirit sa itaas ng ulo ni Guiyu. Sa bawat oras na ang sinaunang karakter ng kidlat ay nakumpleto ang isang bilog, ang mga bahid ng kidlat ay pumapasok sa katawan ni Guiyu. Napansin ni Guiyu na ang pinigilan na poison of thousand corpses sa loob ng kanyang katawan ay unti-unting humihina. Ito. Kahit na nagtiwala si Juan Solan tungkol sa kakayahan ng maliit na baka sa pagpapagaling kay Guiyu, mayroon pa rin kaunting kawalan ng paniniwala sa kaibuturan ng puso ni Guiyu, paano mapipigilan ng isang ancient god realm cow ang poison of thousand corpses kung kaya niya. Ngunit ngayon, lubos na siyang naniniwala sa munting baka na ito. Si Feng Er at ang mga Ghost Guard ay nakatingin sa anumang pagbabago sa katawan ni Guiyu gamit ang mga mata ng agila. Nang mapansin nilang unti-unting humiwalay ang Death Chi mula kay Guiyu, lumuwag ang kanilang mga kilay sa tuwa. Ang buong paggamot ay nagpatuloy ng 3 oras. Sa pagtatapos, ang maliit na baka ay gumuho sa sahig sa pagod, huminga ng husto. Tila, nakakonsumo siya ng maraming God Force. Nakaramdam si Guiyu ng kaganan at kaginhawaan na matagal na niyang hindi naramdaman, at wala nang anumang nalalabing Death Chi na lumalabas sa kanyang katawan. Para siyang muling isinilang. Tumugod si Joy sa kanyang puso at tumingin siya kay Juan Solan na may halong masalimuot na tingin. Noong una, tinanggap niya si Juan Solan bilang kanyang alagad para lang magkaroon ng kahalili na magmana ng kanyang pamana pati na rin ang pangalagaan ng Ghost Manor. Ngunit hindi niya naisip, kahit na sa kanyang pinakamaligaw na mga pantasya na ang mga bagay ay magkakaroon ng ganoong pagliko. Tilong. Nawala nang masabi si Guiyu. Ngumiti si Juan Solan, ikaw ang aking guro, at tama lang na tumulong si Xiao Niu na pagalingin ang iyong lason ng thousand corpses. Tumawa si Guiyu, mukhang masyado akong nag-iisip. Muli niyang tiningnan ang maliit na baka. Nawala na ang dati niyang pagsuway. Isang ancient god realm cow na nakapag-detoxify ng poison of thousand corpses mula sa kanyang katawan. Paano siya mangangahas na twetuhin ang maliit na baka ng may paghamak? Hindi pa banggitin ang sinabi ng maliit na baka na kapag ang kanyang paglilinang ay bumalik sa mataas na antas ng Ancestor God Realm, maaari niyang ganap na gamutin si Guiyu ng poison of thousand corpses. Ano ang kinakatawan nito? Ang maliit na baka ay tiyak na isang reincarnated Peerless Master. Sa parehong gabi, nagkaroon ng isang piging sa pagdiriwang sa Ghost Manor. Mayroong 2 pangunahing dahilan sa likod ng pagdiriwang na ito. Ang isa ay upang ipagdiwang ang bagong disipulo ni Guiyu, at ang pangalawa ay upang ipagdiwang ang pag-asang gagaling si Guiyu sa kanyang lason sa kalaunan. Sa piging, ipinasa ni Ghost Manor Lord ang kanyang posisyon kay Huang Xiaolong at ibinigay kay Juan Solan ang Ghost Manor Ring. Tinubukan ni Juan Solan na tumanggi, ngunit matigas si Guiyu. Kaya naman, tinanggap ni Juan Solan ang posisyon ng Ghost Manor Lord at Ghost Manor Ring na may isang mapait na ngiti.
Kung tutusin, kapag pupunta siya sa Shao family sa Stone Buddha mainland, magiging mas maginhawang makuha ang kaguluhang limang kulay na Heaven Refining Stone kung saan sinusuportahan siya ng Ghost Manor. Nanatili si Juan Solan sa Ghost Manor sa loob ng 3 buwan bago pumunta sa Stone Buddha mainland. Sa 3 buwang ito, ang lakas ni Juan Solan ay tumaas, na umabot sa rurok ng unang bahagi ng 7th Order Ancient God Realm. Kalahating hakbang na lang at asenso na siya sa mid-7th Order Ancient God Realm. Hindi pa banggitin, habang patuloy niyang pinapainit ang kanyang pisikal na katawan gamit ang Eidolon Crystalline Rocks araw-araw, ang mga depensa ng True Dragon's Physique at ang pagpapabuti ng kapangyarihan nito ay nakakagulat. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1286. Stone Buddha City. Hindi lang bumuti ang lakas at pangangatawan ni Juan Solan, tumaas din ang kanyang paglilinang ng Grand Mist Perisipic Medium at papalapit na ito sa ikalawang yugto. Gayunpaman, ganap na niyang napino ang Purple Grand Mist Aura Dragon sa ngayon. Kung wala ang suporta ng Grand Mist Aura, mahihirapan siyang umaban sa ikalawang yugto ng Grand Mist Parasitic Medium. Kaya pinlano ni Juan Solan na pumunta sa extraterritorial Devil Battlefield pagkatapos ng God of the Sea Grand Ceremony para maghanap ng ibang source ng Grand Mist Aura. Sa loob ng 3 buwang ito, ginamit ng maliit na baka ang kanyang purple na kidlat para i-detoxize ang ilan sa Poison of Thousand Corpses ng Ghost Manor Lord Guiyo ng 2 beses. Dahil sa tulong ng munting baka, hindi na kailangang mag-alala ni Guiyo tungkol sa Poison of Thousands Corpses sa susunod na 300 taon. Si Guiyo ay magkakaroon ng mas kaunting alalahanin pagkatapos ng 300 taon. Ito ay dahil tiniyak sa kanya ng maliit na baka na mababawi niya ang kanyang mataas na antas ng lakas ng Ancestor God Realm noon, at pagkatapos ay ganap na niyang mapapagaling ang Poison of Thousand Corpses ni Guiyo. Gusto mong pumunta sa punong tanggapan ng Shao family. Nagulat si Guiyo nang marinig niyang gustong pumunta ni Juan Solan sa punong tanggapan ng Shao family. Tumango si Juan Solan at sinabi sa kanyang guro na si Guiyo ang tungkol sa kaguluhang 5 kulay na batong pagdadalisay ng langit. Kasama ni Xiao Teng ang kaguluhang 5 kulay na Heaven Refining Stone. Kumunat ang noo ni Guiyo. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, si Xiao Teng ay ang mga tao ni Xiao Zhangguo, kaya't kahit na siya ay nagmamay-ari ng kaguluhan na 5 kulay na langit na nagpapadalisay sa bato, duda ako na ibinebenta niya ito sa iyo. Nanliit ang mga mata ni Juan Solan habang dumampi sa kanyang mga mata ang layuning pagpatay. Naunawaan ni Guiyo ang intensyon ni Juan Solan nang makita niya ang layunin ng pagpatay na nagmumula sa kanyang katawan. Umiling siya, maraming eksperto sa punong tanggapan ng Shao family, pati na rin ang ancestor ng Shao family. Kahit ako ay hindi ko masasabing may kumpiyansa na kakayanin ko siya. Ang pagkuha ng gusto mo sa pamamagitan ng puwersa ay talagang hindi isang opsyon. Seryosong sabi ni Juan Solan, bibisitahin ko muna si Xiao Teng, kung hindi iyon gagana, maghihintay lang ako hanggang umalis si Xiao Teng sa punong tanggapan ng Shao family bago kumilos. Sumang-ayon si Guiyo, tama rin iyan. Paano ito, maaari kitang samahan kapag binisita mo si Xiao Teng. Isang mainit na pakiramdam ang pumuno kay Juan Solan. Naunawaan niya na ito ay dahil ang kanyang Master Guiyo ay nag-aalala sa kanya, ngunit si Juan Solan ay umiling at tumanggi, guro, hindi na kailangan. Bagamat makapangyarihan si Guiyo, masyadong kitang-kita ang kanyang pagkakakilanlan. Bukod dito, pagkatapos ikumpara ang pagkakakilanlan ni Guiyo kay Xiao Teng, ayaw ni Juan Solan na humingi ng pabor si Guiyo dahil sa kanya. Same time na iginiit ni Guiyo, kung gayon, sasamahan kita ni na Feng Er, Guiyi, Gui-er, at Gui-san. Hindi tumutol si Juan Solan sa ganitong kaayusan. Si Feng Er, Guiyi, Gui-er, at Gui-san ay hindi gaanong kapansin-pansin kaysa sa Ghost Manor Lord Guiyo. Higit pa rito, silang apat ay mga high-level na Ancestor God Realm Masters, lalo na si Feng Er. Ang kanyang lakas ay halos katumbas ng ninuno ng pamilya Xiao. Mas ligtas para kay Juan Solan na pumunta sa Stone Buddha mainland kasama nila.
Naroon din ang walang laman na Diablo na hayop na si Shu Baisheng. Tapat na ang bilang ng mga tao sa kanilang grupo dahil masyadong maraming tao ang makakaakit ng hindi gustong atensyon. Sa 3 buwang ito, ang lakas ng Void Devil Beast na si Shu Baisheng ay bumalik sa peak mid-Third Order Ancestor God Realm at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang 4th Order Ancestor God Realm Master. Nang maayos na ang usapin, umalis ang grupo ni Juan Solan mula sa Ghost Manor patungo sa Stone Buddha Mainland, madaling araw kinabukasan. Bago umalis si Juan Solan, pinaalalahanan siya ni Guiyu na mag-ingat, at sinabi rin sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa Shao family. Naalala ni Juan Solan ang mga salita ni Guiyu. Dahil mayroong higit sa 3 Ancestor God Realm Master sa grupo, nag-shortcut si Juan Solan patungo sa Stone Buddha Mainland. Dumiretso sila sa ODS Ghosts Forest, at nakarating sa Stone Buddha City sa loob ng 10 araw. Manor Lord, nasa unahan lang ang Stone Buddha City. Sa bilis natin, makakarating tayo doon sa loob ng 2 oras. Nakatayo sa isang pangunahing landas, magalang na ibinalita ni Feng Er kay Juan Solan habang itinuturo niya ang isang payat na daliri sa kanyang harapan. Matagal nang tinanggal ni Feng Er, Guiyi, Guier at Guisan ang kanilang mga ghost mask. Walang nakakakita ng kapintasan sa nakakaakit na mukha ni Feng Er sa ilalim ng sikat ng araw. Kausapin ng kagandahan, sina Feng Er, Lilu, Shi Xiaofei, at Yao Qi ay may kanya-kanyang kakaibang kagandahan. Tumango si Juan Solan habang ang kanyang tingin ay lumayo sa mukha ni Feng Er upang tumingin sa direksyon ng Stone Buddha City. Ang Batong Buddha City ay talagang ang pinakamalaking lungsod sa Stone Buddha Mainland, sa halip na Shao City ng Shao family. Sa katunayan, ang Stone Buddha City ay isang teritoryo ng Chen family. Tumingin si Juan Solan sa madilim na kalangitan at sinabi, "Pabilisin mo, layunin na makapasok sa Stone Buddha City bago sumapit ang gabi. Magpapahinga tayo dito ng isang araw, at ipagpatuloy ang paglalakbay kinabukasan." Mabilis na tuwang-tuwa ang munting baka matapos marinig ang sinabi ni Juan Solan. Bahagyang sinampal ni Juan Solan ang ulo ng maliit na baka at hinimok, "Sige." Paanong hindi niya kilala ang personalidad ng munting baka pagkatapos ng mahabang panahon na magkasama? Kung mababaliw ang bakang ito, kahit siya ay sumasakit ang ulo. Sa pagindayog ng kanyang buntot, ang maliit na baka ay naging isang bahid ng lilang liwanag sa hangin, kasama si Juan Solan, sa kanyang likod. Ang Void Devil Beast na si Shu Baisheng, Feng Er, at ang iba ay mabilis na sumunod sa kanyang likuran. Makalipas ang halos 1 oras, narating ng grupo ni Juan Solan ang Stone Buddha City nang mawala ang huling sinag ng liwanag sa abot tanaw. Bago pa man pumasok sa lungsod, naramdaman ni Juan Solan ang isang sigasig ng enerhiya ng Budismo mula sa mga taon ng akumulasyon. Naramdaman ni Juan Solan ang pagiging malapit sa Buddhism energy ng Stone Buddha City. Pagkatapos niyang bayaran ang kinakailangang Shenbi, dumaan ang kanyang grupo sa mga tarangkahan ng lungsod. Ang mga harapan ng tindahan sa mga kalye ng Stone Buddha City ay sinindihan ng mga kristal na ilaw na nagdaragdag ng isang dampi ng ningning. Ito ay isang napakahabalang lungsod kahit nasa gabi. Hindi nagtagal, natuklasan ni Juan Solan na mayroong iba't ibang laki at anyo ng mga estatwa ng Buddha sa lahat ng dako, at ang mga estatwa ng Buddha na ito ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa mga tao sa tuwing titingnan nila ang mga ito. Ang Stone Buddha City ay nagpaalala kay Juan Solan ng Blessed Buddha Empire sa mas mababang kaharian, at hindi maiiwasan ang Shi Xiaofei. Guro, ito ang grupo ng Burning Sky Sect. Biglang nagsalita ang Void Devil Beast na si Shu Baisheng. Tumingin si Juan Solan sa direksyon kung saan nakaturo si Shu Baisheng, at nakita niya sina Guo Jia, Lu Gao, at ang iba pang grupo ng Burning Sky Sect. Siya ay masaya. Hindi niya inaasahan na makakasama niya sila rito. Tinulak ni Juan Solan ang maliit na baka gamit ang kanyang mga tuhod, hinimok siya na pumunta sa grupo ng Burning Sky Sect kasama si Feng Er at ang iba pa na sumusunod sa kanila. Guo Jia. Tawag ni Juan Solan mula sa likod ng grupo ni Guo Jia habang papalapit siya sa kanila. Sina Guo Jia, Lu Gao, at ang iba pa ay tumingin sa kanilang mga balikat. Juan Solan.
Ang mga mata ni Gojia ay kumikinang sa tuwa habang siya ay tumatawag. Nandito ka rin. Sabay na nagtanong sina Juan Solan at Gojia. Sandaling natigilan ang dalawa habang sinubukan nilang magsalita ng sabay-sabay, ngunit pagkatapos ay tumawa sila. Pumunta ako sa Stone Buddha City para bumili ng natural na Buddha Spirit Stone. Sabi ni Gojia. Dumadaan kami sa Stone Buddha City papunta sa Shao City, kaya nagpasya kaming magpalipis ng isang araw dito bago ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Paliwanag ni Juan Solan kay Gojia. Juan Solan, wala ka bang pakialam kung maabyutin pa natin sa ibang lugar? Kumikilam ang tiyan ng baka na ito dahil sa gutom. Sumingit ang maliit na baka. Humisi si Juan Solan, sa tingin ko ang uod ng alak sa tiyan mo ang nanggugulo. Nagtawanan ang lahat. Maya-maya, nakahanap sila ng restaurant at pumasok sa loob. Hindi nagtagal, ang mga mesa ay puno ng pagkain at alak. Tiningnan ni Gojia ang ghost manor ring sa daliri ni Juan Solan. Humiti siya at sinabing, mukhang kailangan kitang tawaging ghost manor Lord Huang. Pagkatapos ay nagtataka siyang nagtanong, pupunta ka ba sa Shao City para bumili ng isang bagay? Matapat na isiniwalat ni Juan Solan kay Gojia na hinahanap niya si Xiaoteng. Wala akong anumang mahahalagang bagay na nangangailangan ng aking pansin sa ngayon, kaya paano kung maglakbay ako kasama ka sa Shao City? Bibigyan ako ni Xiaoteng ng ilang mukha. Nagalok si Gojia pagkatapos ng ilang pag-iisip. Si Juan Solan ay tunay na nagulat. Gayunpaman, hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Gojia. Nalaman niya mula kay Master Guiyo na siya ay higit pa sa pagiging disipulo ng Burning Sky Sect. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1287. Mga buto ng Buddha ng ninuno ng Diyos. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, magalang na tinanggihan ni Juan Solan ang mabait na alok ni Gojia. Ayaw niyang madamay siya sa bagay na ito. Hindi na iginiit ni Gojia dahil iginagalang niya ang desisyon ni Juan Solan. Lumipas ang ilang oras at natapos na ang pagkain. Bago sila maghiwalay sa pasukan ng restaurant, sinabihan ni Gojia si Juan Solan na makipag-ugnayan sa kanya kung kailangan niya ng tulong nito. Pagkatapos ay nakahanap si Juan Solan ng isang patio para sa kanyang grupo at doon sila nanatili magdamag. Tilichit *S. Ang kulay pilak na liwanag ng buwan ay sumikat sa looban. Nakakross-led si Juan Solan sa kanyang silid. Isang kalahating metrong haba ng Eidolon crystalline rock ang nakahover sa kanyang harapan, na naglalabas ng mga alon ng napakalamig na chi na nagpapalamig sa kanyang True Dragon physique. Habang pinapaikot niya ang Grand Mist Parasitic Medium, ang Moonjade Heavenly Spiral Shell ng Moonjade Heavenly Spiral Shell ay bumagsak sa kanyang tatlong Supreme Godheads. Hindi nagtagal, pumasok si Juan Solan sa isang ethereal na estado. Paggising niya ay maliwanag na sa labas. Lumabas siya ng kanyang silid at nakita ang maliit na baka na naghihintay sa kanya sa pintuan. Juan Solan, magandang umaga. Bati ng munting baka habang tumatayo na mabilis na umiindayog ang buntot. Si Juan Solan ay sadyang ikiling ang kanyang ulo upang tingnan ang nagniningning na araw sa itaas ng kalangitan, halos tanghali na. Huminto sa himpapawid ang masayang umuugong na buntot ng maliit na baka. Tara, mamasyal tayo sa labas. Sabi ni Juan Solan habang bahagyang lumambat ang tono. Nagsaya ang munting baka at mabilis na sumunod kay Juan Solan. Ang kanyang buntot ay umiikot ng 360 degree. Napangiti ng walang magawa si Juan Solan. Pumunta silang dalawa para hanapin sina Shu Baisheng, Feng Er, Gui Yi, at ang iba pa, at naglakad palabas ng courtyard. Habang nasa daan, pumasok si Juan Solan sa ilang tindahan at bumili ng ilang bagay na may kaugnayan sa Budismo. Maraming bagay na gusto ni Shi Xiaofei, ngunit wala siya roon, sa kasamaang palad, kung hindi, magiging masaya siya sa pagbisita sa lungsod na ito. Biglang nakita ni Juan Solan ang isang maliit na godly Mount Zumi sa loob ng isang maliit na tindahan na pinangalan ng Buddhism Awareness. Hindi, dapat itong sabihin na isang replika ng makajos na Mount Zumi tulad ng mayroon siya.
May maliit na gintong bangka sa tabi ng replika ng Godly Mount Sumi. Ang maliit na gintong bangkang ito ay eksaktong kapareho ng bangkang iyon mula sa maraming taon na ang nakalilipas. Nadatnan ni Juan Solan ang bangkang ito na may nakaupong misteryosong matandang lalaki nang matagpuan niya ang makajos na Mount Sumi sa ibabang kaharian. Ngunit alam niyang ang dalawang bagay na ito ay mga replika lamang. Nalaman niya mula sa maliit na baka na ang maliit na gintong bangka na ito ay tinawag na Faceless Divine Boat, isang kayamanan ng Buddha World. Ang Faceless Divine Boat ay itinayo sa pamamagitan ng paggamit ng pinakasagradong puno ng Buddha World, ang Buddha Luminescence Tree, at maraming likas na kayamanan ng Budismo. Ang tunay na Faceless Divine Boat ay kasalukuyang nasa kamay ng kasalukuyang Lord Buddha ng Buddha World. Ang Faceless Divine Boat ay kinilala bilang ang numero 1 bangka ng universo, kaya naiinggit ang maliit na baka sa bilis nito. Pumasok si Juan Solan sa Buddhism Awareness Shop at kinuha ang parehong makajos na Mount Sumi at ang Faceless Divine Boat at pinag-aralan itong mabuti. Ang taong gumawa ng parehong makajos na Mount Sumi at Faceless Divine Boat ay napakahusay dahil ang replika na ito ay mataas ang grado, mas mababa lang ng bahagya kaysa sa kanyang makajos na Mount Sumi. Ang Young Master na ito ay may matalas na paningin dahil sinusundo niya ang makajos na Mount Sumi at Faceless Divine Boat. Ang may-ari ng tindahan na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagsimulang kumanta ng mga papuri tungkol sa dalawang bagay nang makarating siya sa gilid ni Juan Solan. Akala ni Juan Solan ay para siyang tusong daga. Ipinakilala ng may-ari ng tindahan ang Godly Mount Sumi at Faceless Divine Boat kay Juan Solan, kasama ang impormasyon tungkol sa kanilang mga materyales, kanilang paraan ng pag-forging at oras ng pag-forging. Nang marinig ni Juan Solan na ang mga replika ng Godly Mount Sumi at Faceless Divine Boat ay tumagal ng mahigit 100 hanggang 1,000 taon, si Juan Solan ay tumawa ng malakas sa lugar. Natawa ang maliit na baka. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Juan Solan sa may-ari ng tindahan, "Sabi ko, boss, sinusubukan mo bang sabihin sa akin na ang iyong makajos na Mount Sumi at Faceless Divine Boat ay tunay na mga bagay? Tinasabi mo rin ba sa amin na mahigit 100,000 taon ang ginugol sa pagpapanday ng mga ito?" Sa pagkakaalam ko, ang nasa kamay ng Panginoong Buddha ay ang tunay na Faceless Divine Boat, at inabot ng 1,000,000 taon ang paggawa nito. Napangiti ang may-ari ng tindahan, maling bilang ng taon ang nabanggit ko dahil sa sobrang excited ko. Oo, oo, ang panahon ng pagpapanday ay bahagyang higit sa 10,000 taon. Bahagyang mahigit 10,000 taon. Umiling si Juan Solan. Huminto siya sa pagsabog ng mga bula ng may-ari ng tindahan at nagtanong, magkano itong Godly Mount Sumi at Faceless Divine Boat? Dahan-dahang itinaas ng may-ari ng tindahan ang isang daliri, 1,000,000,000 bawat isa. Ibinaba ni Juan Solan ang dalawang gamit at tumalikod para umalis ng tindahan ng hindi nawawala. 2,000,000,000,000. Talaga, kinukuha niya ba ako bilang isang malaking matabang tupa na naghihintay ng patayan? 2,000,000,000,000 ang makakabili sa kanya ng magandang tirahan sa Stone Buddha City. Hindi banggitin, mayroon din siyang mas magandang kalidad na Godly Mount Sumi at Faceless Divine Boat, kumpara sa mga nasa shop na iyon. Kung mas mura ang mga replika na iyon, binili niya ito para sa pagsasaliksik. Young Master, paano ito? Tisingilan kita ng 1.5 trilyon. Naging balisa ang may-ari ng tindahan nang makitang umalis si Juan Solan. Hindi tumigil si Juan Solan. Pareho sila para sa 1 trilyon. Nagngangalit ang may-ari ng tindahan at sumigaw. Pareho sa 1 trilyon, gusto ko sila. Isang boses ang umalingaw sa tindahan, at sa sumunod na sandali, pumasok ang ilang disipulong nakasuot ng damit ng mga disipulo ng Shao family. Ang isa sa kanila ay nagpatuloy, sinasabi ko, boss, hindi mo kailangang maglingkod sa mga taong tulad niya na mahihirap. Upang kayang kumuha ng 1 trilyong shenbi. Paalisin mo na siya, dahil may malaking negosyo tayong pag-uusapan. Alam ko na ang iyong Buddhism Awareness Shop ay nakakuha kamakailan ng isang batch ng Ancestor Gods Buddha Bones. Gusto ko silang lahat. Sabi ng isa pang disipulo ng Shao family.
Lumiwanag sa tuwa ang mukha ng may-ari ng tindahan nang marinig niya ang mga salita ng disipulo ng Shao family. Mabilis niya itong pinapasok sa loob at pinaupo ng magalang. Brat, bakit nandito ka pa? Matapos makaupo ang grupo ng mga alagad ng Shao family, ang isa sa kanila na may maputing mukha at malaking tenga ay tumahol kay Juan Solan nang mapansin niyang nasa tindahan pa rin si Juan Solan. Ang kanyang ekspresyon at tono ay labis na nagyayelo, hindi mo ba nakikita na mayroon tayong pag-uusapan sa may-ari ng tindahan na ito? Dapat ka ba naming ipadala ng personal? Isang late 8th Order Ancient God Realm na disipulo mula sa grupo ang tumayo at isang nakakatakot na pressure ang lumabas mula sa kanyang katawan na nakakulong kay Juan Solan. Halos kasabay nito, ang Void Devil Beast na si Shu Baisheng ay sumangot ng malamig, at ang late 8th Order Ancient God Realm na disipulo ng Shao family ay nagsuka ng dugo na parang natamon at bumagsak sa dingding. Ang natitira sa mga disipulo ng Shao family ay saglit na natulala, pagkatapos ay ang kanilang mga nakakatakot na tingin ay bumagsak kay Shu Baisheng. Natigilan ang may-ari ng tindahan sa kanyang upuan. Boss, interesado rin ako sa batch na iyon ng mga buto ng Buddha. Sabi ni Juan Solan sa may-ari ng tindahan na hindi pinansin ang mga disipulo ng Shao family. Gayunpaman, ang isa sa mga disipulo ng pamilya Shao ay nanunuya sa mga salita ni Juan Solan, ang batch ng mga buto ng Buddha ng Ancestor God ay nagkakahalaga ng 6 na trilyon. Sigurado ka bang kaya mo sila? Inilagay ni Juan Solan ang isang bukas na special na singsing sa mesa sa tabi niya. Sa harap mismo ng mga mata ng lahat, ang makintab na Shenbi ay nabuo ang mga alon-alon na bundok sa loob ng espasyo ng spatial ring. Ang disipulo ng Shao family na pinalipad ni Shu Baisheng ay umindayog habang sinusubukang tumayo, habang mabangis na nakatitig kay Juan Solan. Ang aking guro ay ang Elder Xiaoteng ng pamilya Shao. Punk, patay na patay ka. Pagkasabi niya noon, isang letigo ng kidlat ang nahati sa ere at dumapo sa kanya. Gulong-gulong ang katawan niya sa hangin at bumagsak sa sahig. Kahit na ang maliit na baka ay nakaindayog lang ang kanyang buntot sa casual na paraan, ang malalaking alon ng pagkabigla ay tumama sa puso ng mga disipulo ng Shao family habang nakatingin sila sa kanya. Ang ilang mga disipulo ng Shao family ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat. Mabilis nilang tinulungan ang alagad ni Xiaoteng na tumayo at umalis sa tindahan. Sino ang nagpahintulot sa inyong lahat na umalis? Tanong ng munting baka na nanlaki ang mga mata habang nakatitig sa kanila. Sa isang kisap mata, ang Void Devil Beast na si Shu Baisheng ay lumitaw sa harap ng pinto habang hinaharangan niya ang labasan. Ang mga ekspresyon sa mukha ng mga disipulo ng Shao family ay naging pangit. Hayaan mo silang umalis. Walang pakialam na sabi ni Juan Solan. Magalang na kinilala ni Shu Baisheng at lumayo sa pinto, at ang grupo ng mga disipulo ng Shao family ay tumakbo para sa kanilang buhay. Erm, Senior. Gusto mo talagang bilhin itong batch ng Ancestor Gods Buddha Bones? Lumunok ang may-ari ng tindahan at nag-aalalang tinanong si Juan Solan, matapos matiyak na ang mga disipulo ng Shao family ay nawala sa paningin at narinig. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1288. Si Xiaoteng ay tumatanggap ng isang alagad. Bahagyang ngumiti si Juan Solan, oo naman. Hindi siya nagpakita ng interes sa mga buto ng Buddha ng Ancestor God para lang galitin ang mga disipulo ng Shao family, ngunit dahil gusto niya talagang bilhin ang mga ito. Matapos makuha ni Juan Solan ang Idol and Crystalline Rocks, nais niyang gawing muli ang makajos na Mount Zumi, Mulberry Sword, Heavenly Devil Snake Sword, Ghost Buddha Ring, Ghost Buddha Divine Cauldron, at maging ang Devil Restraining Tablet at Moonjade Heavenly Spiral Shell. Ang mga materyales na kailangan ni Juan Solan na naglalaman ng enerhiya ng Budismo upang mabago ang makajos na Mount Zumi at Faceless Divine Boat, at sa kabutihang palad ang mga buto ng Buddha ng Ancestor God ay isa sa mga perpektong materyales. Nawala ang pangamba ng may-ari ng tindahan, at ngumiti siya ng napakatalino. Magalang niyang hiniling kay Juan Solan na maghintay sandali habang nagmamadali siyang pumunta sa panloob na bulwagan.
Mabilis siyang bumalik na may dalang puting jade box sa kanyang mga braso. Ang puting jade box ay halos kasing laki ng dalawang palad at hindi ito masyadong malaki o masyadong maliit. Gayunpaman, nang buksan ng may-ari ng tindahan ang puting jade box, nakita nito ang maluwang na loob ng kahon. At sa loob nito, ay isang tumpok ng mga buto ng Buddha ng Ancestor God na kumikinang sa sagradong Orient na liwanag. Ang bawat piraso ng buto ng Ancestor God's Buddha ay may isang layer ng Buddhism luminance sa paligid nila na puno ng masiglang Buddhism energy. Naramdaman ni Juan Sola na bahagyang nanginginig ang kanyang di mabilang na Buddha Supreme Godhead. Lahat ng mga butong ito ay nagmula sa mataas na antas ng Ancestor God Realm Masters, Ancestor God's Buddha Bones. Ang maliit na baka ay nagkomento, nakakaawa, na wala sa mga butong ito ang kompleto. Ang bawat buto ng Buddha ng ninuno ng Diyos ay maaaring nawawala ang isang buong buto ng braso, o isang binti, o iba pang bahagi. Ganun pa man, halos hindi na napigilan ni Juan Solan ang kanyang pananabik. Ang batch na ito ng Ancestor God's Buddha Bones ay lahat ng Ancestor God Realm Masters, Ancestor God's Buddha Bones, mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Itong batch ng Ancestor God's Buddha Bones, gusto ko silang lahat. Kaya, pangalanan ang iyong presyo. Sabi ni Juan Solan sa may-ari ng tindahan. Maingat na binanggit ng may-ari ng tindahan ang kanyang presyo, 5 trilyon, katanggap-tanggap ba iyon para sa iyo? Kung maaari mo akong bayaran ng kalahati ng mababang grade 6 na espiritual na ugat. Hindi man lang nakipagtawaran si Juan Solan. Naghagis siya ng special ring sa may-ari ng tindahan at sinabing, may 6 na trilyong shenbi sa loob ng special ring na iyon, tingnan mo. Ayon sa kanyang paghatol, masasabi ni Juan Solan na ang halaga ng mga buto ng Buddha ng Ancestor God na ito ay higit sa 5 trilyon, halos mas malapit sa 6 na trilyon. No, sobra na. Ako, sisingilin kita ng 5.5 trilyon. Nanginginig na ikinaway ng may-ari ng tindahan ang kanyang mga kamay. Tinanggap ni Juan Solan ang alok ng may-ari ng tindahan. Matapos ilagay ang puting jade box na naglalaman ng mga buto ng Ancestor God's Buddha, tinanong ni Juan Solan kung may iba pang mahahalagang bagay na nauugnay sa Buddhism ang may-ari ng tindahan. Taglit na nag-alinlangan ang may-ari ng tindahan bago kumuha ng isang maitim na bilog na butil na naglalabas ng malakas na enerhiya ng Budismo. Kasing laki ito ng magkabilang kamao ng isang matanda. Walang makitang kakaiba si Juan Solan tungkol sa item na ito, maliban na ito ay isang Buddhism item. Nakita ko itong Buddhist prayer bead sa isang sinaunang cultivation na tirahan. Marami na akong hiniling na tasahin ang prayer bead na ito, ngunit walang nakatukoy nito ng tumpak. Gayunpaman, ang Buddhist prayer bead na ito ay hindi pangkaraniwan. Kung gustong bilhin ni Senior, ang presyo ko ay T10 trillion. Kinuha ni Juan Solan ang Buddhist prayer bead sa pagitan ng kanyang mga daliri at may pag-aalinlangan itong tiningnan mula kaliwa hanggang kanan. Lumingon siya upang tingnan ang maliit na baka upang hanapin ang kanyang opinyon at tumango ito ng mariin. Sa totoo lang, nagulat si Juan Solan, ngunit lubos siyang naniwala sa paghatol ng munting baka. Kaya, nagbayad siya ng 10 trilyon sa may-ari ng tindahan at binili ang Buddhist prayer bead. Pagkaraan ng ilang sandali, nang lumabas si Juan Solan mula sa tindahan, sinabi niya sa may-ari ng tindahan na makipag-ugnayan sa kanya kung makakahanap siya ng mas mataas na antas ng mga buto ng Buddha ng Ancestor God. Mabilis na tumango ang may-ari ng tindahan, habang magiliw at magalang na inakay si Juan Solan palabas ng kanyang tindahan. Kawakas ay tinanong ni Juan Solan ang maliit na baka pagkatapos umalis sa Buddhism Awareness Shop, anong uri ng Buddhist prayer bead ito? Ngunit ang sagot ng maliit na baka ay, hindi yan Buddhist prayer bead. Hindi isang prayer bead. Parehong nagulat sina Juan Solan, Chu Baisheng, Feng Er, at ang iba pa. Ipinaliwanag ng maliit na baka, ito ay butil ng demonyo ng Cloudwing Dragon Beast. Ang Cloudwing Dragon Beast ay isang bihirang Grand Mist spiritual beast ng Buddha World. Ang Cloudwind Dragon Beast ay ipinanganak na may likas na katawan ng Buddha, at ang isang butil ng demonyo ay nabubuo sa loob ng kanilang mga katawan tulad ng isang beast core, na tinatawag na Winged Buddha Bead.
Sa madaling salita, ang butil na binili mo ay tinatawag na Winged Buddha Bead. Ang butil na ito ay maaaring gamitin upang pinuhin ang isang Grand Mist na espiritual na artifact at maaari ding gamitin sa paglilinang. Ito ay isang bihirang at mahalagang kayamanan para sa mga taong may Buddha na pangangatawan o elementong Budismo ng Diyos. Medyo nagulat si Juan Solan at ang iba pa. Ang bilog na itim na bagay na ito ay talagang isang butil ng demonyo mula sa loob ng Grand Mist Spiritual Beast ng Buddha World. Sa madaling salita, talagang sulit na bilhin itong may pakpak Buddha na butil. Anumang bagay na sa pinakamaliit na bahagi na nauugnay sa Grand Mist espiritual na hayop ay karaniwang nagkakahalaga ng napakataas na presyo. Kahit na ito ay umutot ng isang Grand Mist na espiritual na hayop, ito ay magiging isang kayamanan na ang mga eksperto sa banal na mundo ay lalaban sa ulo at paa para makuha ang kanilang mga kamay dito. Inalis ni Juan Solan ang butil na may pakpak Buddha. Nagpatuloy ang grupo sa paglalakad sa paligid ng lungsod at bumalik lamang sa looban kapag ang langit ay dumilim. Gaya ng plano, umalis ang grupo ni Juan Solan sa Stone Buddha City kinabukasan at naglakbay patungo sa punong tanggapan ng Xiao family sa Xiao City. Pagkalipas ng 5 araw, nakarating sila sa Xiao City. Sa pagpasok sa lungsod, nakita ni Juan Solan ang mga alagad ng Xiao family kahit saan. Ang kanilang cultivation realms ay mula sa mababang antas ng Ancient God Realm hanggang sa Ancestor God Realm. Mayroon ding hindi mabilang na mga tao ng iba pang puwersa, ngunit ang mga mangangalakal ang pinakakilalang grupo sa kanila. Kahit na ang Xiao City ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Stone Buddha Mainland, kilala ito bilang pinakamalaking medicinal pellets trading city sa Clear Spirit World gayon din sa mga kalapit na mundo. Araw-araw, bumibisita ang mga tao mula sa ibang mundo sa Xiao City para bumili o magbenta ng mga medicinal pellets. Masayang naglakad si Juan Solan sa mga lansangan ng Xiao City. Halos lahat ng mga tindahan ay nagbebenta ng mga medicinal pellets na may iba't ibang laki, mula sa cultivation medicinal pellets hanggang hilang pellets, o kahit na medicinal pellets para sa mga partikular na layunin. Si Juan Solan ay nabigla sa malawak na iba't ibang mga pellets. Bagamat si Xiao Teng ay ang First Order Ancestor God Realm Cultivator lamang, ang kanyang talento ay napakahusay. Kaya naman, ang kanyang status sa Xiao family ay napakataas, at siya ay itinuturing na isa sa mga nangungunang Xiao family's elders. Ang tirahan ni Xiao Teng ay matatagpuan sa pinakamaunlad na kalye sa Xiao City, sa makatuwid, napakadaling hanapin ito. Nang dumating ang grupo ni Juan Solan sa Xiao Tenji's Meteoric Soar Manor, nakita nila ang isang masiglang tao sa harap nito. Nagkaroon ng isang masayang kapaligiran sa hangin, tila, isang indikasyon ng isang patuloy na pagdiriwang. Dumating ang mga eksperto ng iba't ibang puwersa upang batiin si Xiao Teng at nagsisiksikin sa pasukan ng kanyang manor. Pinigilan ni Juan Solan ang isang alagad ng sekta na naglalakad patungo sa manor ni Xiao Teng at tinanong siya tungkol sa dahilan sa likod ng pulutong na ito at sa kasiyahan. Hindi nagtagal, nalaman niya na si Xiao Teng ay tumatanggap talaga ng isang disipulo, at iyon ang araw ng seremonya ng pag-apprentice. Narinig ko na ito ang ika-23 babaeng disipulo ni Xiao Teng, at napakaganda niya. Babaeng alagad. Sa pangit na salita, siya ang 23 babae ni Xiao Teng. Sino sa mga babaeng alagad na tinanggap niya sa ngayon ang hindi dalawa ang naglilinang kasama niya gabi-gabi, habang naglilingkod sa kanya araw at gabi? At saka, sinasabi na noong si Xiao Teng ay na-promote bilang Xiao family's elder pagkatapos niya makapasok sa Ancestor God Realm, natikman pa niya ang asawa ng dati niyang Ancient God Realm Master. Sok, kakaibang lasa. SH. Huwag mo nang pag-usapan ito. Napakaraming tao dito, at kung marinig tayo ni Xiao Teng, siguradong patay na tayo. Narinig kong darating din ang Young Lord Xiao Zhanggayo ng Xiao family at Young Lord Changfang ng 100 Tribulations faction upang batiin si Xiao Teng. Nakuha niya ang pabor. Sa hindi kalayuan mula sa kanya, ang pag-uusap ng dalawang disipulo ng sekta ay narinig ni Juan Solan. Isang malikot na liwanag ang kumikinang sa kanyang mga mata, darating si Xiao Zhanggayo. At si Changfang din. Ang galing.
Nang malapit ng humakbang si Juan Solan sa pasukan sa manor ni Xiaoteng, isang taong mukhang katiwala ang hamarang sa kanyang daraanan, itong panauhin, dinala mo ba ang Reg along pagbati para makadaan sa manors? Pangunahing pasukan. Ang ating Panginoong Xiaoteng ay partikular na nagutos na pagbawalan ng mga tao na pumasok sa kanyang asyenda, kung nabigo silang dalhin ang mga Reg along pagbati, anuman ang kanilang pagkakakilanlan. Sabi niya sabay turo sa main entrance. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1289. Tanggalin ang pump na ito. Ang lahat ng mga bantay ng Meteoric Soar Manor ay mabilis na nagtipon sa pangunahing pasukan dahil napansin nila ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng katiwala at ng grupo ni Juan Solan. Tinitigan nilang lahat si Juan Solan at binalaan siya sa pamamagitan ng matatalim na titig na ikukulong nila ang kanyang grupo kung hindi siya maghahatid ng regalo bilang paggalang sa kanilang Panginoon. Nang ang maliit na baka, sina Shu Baisheng, Feng Er, at ang iba pa ay salakay na, biglang tumingin si Juan Solan sa kanyang balikat at sinabi kay Gui Yi, pumunta ka, magpadala ng Reg along pagbati. Nagulat ang iba pa niyang grupo. Gayunpaman, mabilis na kinilala ni Gui Yi at naglakad sa gilid, patungo sa disipulong namamahala sa pagtanggap ng mga regalo. Ipinagmamalaki ng katiwala ang kanyang baba sa tagumpay at tumingin kay Juan Solan na may kasiyahang ekspresyon. Ilang sandali pa, dumating si Gui Yi sa harap ng disipulong nangongolekta ng mga regalo. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang shenbi at inilagay sa mesa sa harap ng lahat ng naghihintay na mga mata. Napanganga ang disipulo sa isang shenbi na ito dahil hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Gui Yi. Regalo ng pagbati, isang natatanging shenbi. Nagsalita si Gui Yi. Congratulatory gift, isang natatanging shenbi. Isang tuktok niyan, kakaiba. Ang mga salita ni Gui Yi ay kumulog na parang bomba sa pangunahing pasukan. Ang buhay na kapaligiran sa pasukan ay biglang namatay. Ang mga eksperto ng iba't ibang sekta na dumating upang batiin si Xiaoteng ay tumingin sa kakaibang paraan sa grupo ni Juan Solan at Gui Yi. Pagkatapos, ang ilan sa kanila ay nagsimulang tumawa. Ang pagtawa ay nagpatalbog sa katiwala ng Meteoric Soar Manor sa kanyang sentido. Nagdilim ang mukha niya sa isang iglap habang tinatitigan si Juan Solan, Pump, naparito ka para manggulo sa Meteoric Soar Manor. Alam mo ba na ang iyong aksyon ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan? Si Juan Solan ay mukhang walang pakialam at mahinahong ipinaliwanag niya, ang isang shenbi ay makakabili ng maraming steam bonds. Kung iniisip ni Xiaoteng na ito ay masyadong maliit, maaari ko siyang bigyan ng isa pang shenbi, dapat itong bilhan siya ng ilang araw na halaga ng steam bonds. Isang dalagang nakaasol na damit sa karamihan ang nagpakawala ng tawa. Steam bonds. A few days, worth. Ang mga salita ni Juan Solan ay malinaw na nagpapahiwatig na si Xiaoteng ay isang pulubi. Kamatayan sa korte. Nag-react ang steward. Sa sumunod na segundo, isang dilaw na liwanag ng elemento ng lupa ang pumutok sa kanyang kamao habang galit siyang humarap kay Juan Solan gamit ang puwersa ng isang malaking bundok. Natural, ang isang taong binigyan ng posisyon ng isang katiwala ni Xiaoteng ay hindi magiging isang mahina. Sa katunayan, siya ay isang late 10th Order Ancient God Realm Master. Ang lakas ng kanyang suntok ay sapat na malakas upang patagin ang isang 10,000 li mountain range. Hindi pa banggitin, ang kanyang suntok ay mag-iiwan pa ng isa pang late 10th Order Ancient God Realm na lubhang miserable, kung hindi man baldado. Gayunpaman, nang subukan niyang ikabit si Juan Solan, ang kanyang malakas na puwersa ng kamao ay kumalat na parang usok, at siya ay pinalipad pabalik nang siya ay tinamaan ng isang malakas na puwersa. Ito ang ginawa ng Void Devil Beast na si Shu Baisheng. Ipinadala ni Shu Baisheng ang katawan ng tagapangasiwa na bumasag sa ilang mga halijing bato at bumagsak sa sahig sa pamamagitan lamang ng pagangat ng kanyang mga kuko at pagturo ng isang pako sa kanya. Kasunod ng nakagigimbal na pangyayaring ito, ang lahat sa paligid ng manor ay biglang bumagsak sa isang panandalian, nakakatakot na katahimikan. Ngunit makalipas ang ilang segundo, ang dumadagendong na yabag, galit na sigaw, at sumisipol na hangin ang bumasag sa katahimikang ito.
Sa di kalayuan, makikita ng lahat ang isang tao na lumulutang sa itaas ng manor na nagpapataas ng sumisipol na hangin sa kalangitan. Sa susunod na segundo, lumitaw ang taong ito sa harap ng karamihan, at isang malakas na momentum ang bumalot mula sa kanyang katawan, na bumabalot sa lahat ng apat na direksyon ng Meteoric Soar Manor sa isang hindi mapigil ang tindig. Manor Lord Elder Xiaoteng. Pinati ng mga bantay ng Manor at iba't ibang eksperto. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Elder Xiaoteng ng pamilya Xiao. Nakalok ang kanyang tingin sa grupo ni Huan Solan pagdating niya. Tina Xiaoteng at Huan Solan ay naghusisa sa isa't isa ng ilang oras. Nakita ni Huan Solan na hindi masyadong matangkad si Xiaoteng. Siya ay may maputlang puting balat at malinis na ahit na mukha. Kaibigan, nagkamali ka ng pagpili sa pamamagitan ng pagpunta sa aking mansyon at lumikha ng hindi kinakailangang gulo. Malamig na ngumiti si Xiaoteng kay Huang Xiaolong, ito ang Xiao City, ang teritoryo ng Xiao family. Ilang taon na ang nakalipas, isang mataas na antas na Ancient God Realm na tanga ang nagdulot ng gulo sa Xiao City. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa kanya? Ang kanyang kaluluwa ay ikinulong, ang kanyang katawan ay tinadtad na buhay, at pinakain sa mga demonyong hayop. Nanatiling walang pakialam si Huan Solan habang sinabi niya, narinig ko na may 3 piraso ng kaguluhan na 5 kulay na mga batong nagpapadalisay sa langit. Tumasang isang kilay ni Xiaoteng, ang kaguluhan na 5 kulay na mga batong nagpapadalisay sa langit. Ngunit tumikim si Xiaoteng at mahinang nagsabi, kaya, naparito ka para sa kaguluhang 5 kulay na mga batong nagpapadalisay sa langit. Tama, binili ko nga ang 3 kaguluhan na 5 kulay na mga batong nagpapadalisay sa langit ilang taon na ang nakalilipas. Kung interesado kang bilhin ang mga ito mula sa akin, maaari akong pumayag na ibenta ang mga ito sa iyo sa halagang 30 trilyon. Humisi si Huan Solan, 30 trilyon. Ha! Ang isang piraso ng kaguluhan na 5 kulay na Heaven Refining Stone ay nagkakahalaga ng halos 3 trilyong shenbi, kaya ang 3 piraso ay umabot sa humigit kumulang 10 trilyon. Si Xiaoteng ay humihingi ng 30 trilyon sa kanya. Ano? Hindi kayang bayaran. Malamig na bamantong hininga si Xiaoteng. Ikaw. Sa oras na ito, may sumigaw mula sa likod ni Xiaoteng. Isang binata ang lumitaw sa kanilang harapan at tinitigan ng masama si Huan Solan. Guro, itong punk na ito ang nanakit sa akin at nagnakaw sa amin ng pangkat ng mga buto ng Buddha ng Ancestor God, noong nasa kalagitnaan kami ng pagbili ng batch ng mga buto ng Buddha ng Ancestor God bilang regalo para kay Master. Paliwanag ng binata nang lumapit siya kay Xiaoteng. Ninakawan. Na parang ang batch ng Ancestor Gods Buddha Bones ay sa kanila na sa simula. Nagkaroon ng malamig na kinang sa mga mata ni Xiaoteng habang muli siyang tumingin kay Huan Solan. Humisi siya ng masama at sinabing, Punk, naglakas loob kang pumunta rito, sa kabila ng pagnanakaw sa grupo ko ng mga buto ng Buddha ng Ancestor God. Nang si Xiaoteng ay aatake na, may sumigaw, ang Young Lord Xiao Zhangguo ng pamilya Xiao at ang Young Lord Changfang ng 100 Tribulations faction ay lumilitaw, gumawa ng paraan para sa kanila. Ang mga tao ay humalo sa pananabik. Kasunod nito, ang mga tao ay nagbukas ng isang landas sa gitna habang ang isang grupo ng mga tao ay naglalakad sa gitna ng karamihan. Naglalakad sina Xiao Zhangguo at Changfang sa harap ng grupo. Hindi mapakali si Xiaoteng kay Huan Solan sa sandaling iyon habang mabilis siyang tumalikod na may malawak na ngiti, ang may Meteoric Soar Manor ay labis na pinagpala ng presensya ni Young Lord at Young Lord Xiao Zhangguo. Nagtawanan sina Xiao Zhangguo at Changfang, at nakipagpalitan ng walang kwentang pagbati kay Xiaoteng. Nilaybot ng tingin ni Xiao Zhangguo ang paligid, at agad na nakita si Huan Solan, ang maliit na baka, at si Xu Baisheng. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon nang lumabas sa kanyang katawan ang makapal na hangarin sa pagpatay. Nakita rin ni Changfang si Huan Solong. Nagulat si Xiaoteng nang maramdaman ang layunin ng pagpatay ni Xiao Zhangguo, Young Lord, nasaktan ka ba ng batang ito? Humisi si Xiao Zhangguo, mas nasaktan niya ako. Habang sinasabi niya ito, dumaan ang kanyang tingin kay Feng Er, Guiyi,
at iba pa, at nagpatuloy siya, kung tama ang hula ko, itong punk na ito ay ang kasalukuyang Ghost Manor's Lord. Ano? Ulalas ni Xiaoteng. Kumakabog ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Ilang buwan na ang nakalipas, bumalik sina Xiao Zhanggeo at Chang Fang mula sa Ghost Manor, matapos mabigang maging personal na disipulo ng Ghost Manor Lord Guiyu, dahil ang posisyon na iyon ay inagaw ng hindi kilalang disipulo. Hindi ito lihim, at alam ito ng lahat ng eksperto ng puwersa sa Clear Spirit World. Ito talaga ang batang ito. Biglang tumingin si Xiaoteng kay Feng Er na nakatayo sa tabi ni Huan Solan, at pagkatapos ay lumingon ang kanyang tingin kay Gui Yi, at sa iba pa. Kung ang punk na ito ay ang bagong Ghost Manor Lord, kung gayon ang pagkakakilanlan ng mga taong ito ay malinaw. Sa pag-iisip nito, nanginginig ang katawan ni Xiaoteng at namamasa ang kanyang likod dahil sa malamig na pawis. Mabuti na lang at hindi niya sinalakay si Huan Solan, kung hindi, sa halip na nakatayo doon ng buhay, si Xiaoteng ay isang bangkay na nakahandusay sa lupa. Nang makita ang ekspresyon ni Xiaoteng, sinabi ni Xiao Zhanggeo, sa totoo lang, hindi mahalaga kahit na ang punk na ito ay ang bagong Ghost Manor Lord. Mula sa balita na aking narinig, ang Ghost Manor Lord ay nalasan ng kakaibang lason na naiwan ng kanyang isang paa sa kabaong. Ang kanyang mga araw ay bilang. Ang Ghost Manor na walang Guiyu ay hindi hihigit sa isang first rank force level. Ang aming Xiao family ay madaling lipulin ang Ghost Manor. Napasinghap ang karamihan sa gulat. Ang Ghost Manor Lord ay malapit ng mamatay. Totoo ba ito? Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Huan Solan, saan nakuha ni Xiao Zhanggeo ang balita tungkol sa pagkalason ni Guiyu. May especially iya ba sa Ghost Manor? So, iyon ang kaso. Tumawa si Xiaoteng, at pagkatapos ay nagsabi, Young Lord, kung ito ay gaya ng sinabi mo, dapat ba nating alisin ang punk na ito? Mas madaling lipulin ang Ghost Manor kasama niya ng patay. Ang Xiao family ay palaging may intensyon na lipulin ang Ghost Manor, ngunit nag-iingat sila kay Guiyu. Ngayong bukas na ang balita na malapit na ang pagkamatay ni Guiyu, wala nang mga pag-aalinlangan pa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1290. Ang ninuno ng pamilya Xiao. Hindi sinagot ni Xiao Zhanggeo si Xiaoteng. Umisi siya habang nakatitig sa grupo ni Huan Solan, at tuluyang nahulog sa nakakaakit na mukha ni Feng Er. Maging siya ay hindi maiwasang pahalagahan ang kagandahan ni Feng Er. Ngunit alam niya na ang babaeng ito ay sobrang tapat at tapat sa Ghost Manor Lord, at talagang hindi niya ito kayang paamuhin. Nakaramdam siya ng awa sa kanyang puso, dahil ang tanging pagpipilian niya ay ang mamatay doon. Isang nakamamatay na liwanag ang kumikinang sa kaibuturan ng mga mata ni Xiao Zhanggeo. Sa totoo lang, sa sandaling nakita niya si Huan Solan, pagkarating niya sa Xiao Tenji's Manor, gumamit siya ng lihim na paraan para ipatawag ang lahat ng elder ng Xiao family pati na rin ang Grand Elder na nasa Xiao City. Kailangan lang niyang maghintay ng ilang minuto para makarating sila. Sa sandaling iyon, imposible para kay Huang Xiaolong na makatakas sa Xiao City. Habang iniisip ni Xiao Zhanggeo ang lahat ng mga bagay na ito, biglang umatake ng suntok si Huan Solan. Ngunit ang kanyang target ay ang disipulong nakatayo sa likod ni Xiaoteng. Ang disipulo ni Xiaoteng ay sumabog sa kanyang kamatayan bago pa man niya napagtanto na siya ay inaatake. Isang ambon ng dugo ang tumalsik kung saan-saan. Ikaw. Si Xiaoteng ay namumula sa galit. Ngunit, bago pa siya makapagsalita ng isa pang salita, isang itim na kuko ang lumitaw sa kanyang direktang linya ng paningin. Sa kabilang dulo ng itim na kuko na ito ay ang walang laman na demonyong hayop na si Shu Baisheng na nakangiting mga mata. Sa isang segundo, natamba si Xiaoteng sa hangin habang tinamaan siya ng itim na kuko. Nanginginig at nanginginig ang kanyang katawan nang bumagsak siya sa lupa, nakaramdam ng sakit na umabot sa kanyang kaluluwa. Lason. Isang lubhang nakakatakot na lason. Ito ang huling naisip niya. Nakita ng mga dalubhasa sa paligid si Xiaoteng na nanginginig at nanginginig sa lupa na may mga butil ng itim na usok na kumukulot mula sa kanyang katawan.
Higit pa riyan, ang kanyang laman ay nabubulok at mabilis na nabubulok. Sa isang kisap mata, si Xiaoteng ay naging walang iba kundi isang tuyong bangkay na nagbubuga ng baho. Lahat ng tao sa karamihan ay sumipsop ng malamig na hangin, habang sila ay nakatingin sa walang laman na diablo na hayop na si Shu Baisheng nang may takot. Maging sina Xiao Zhangguo at Chang Fang ay nakaramdam ng pamamanhid ng lamig sa kanilang mga paa, matapos makita ang mga epekto ng lason ng walang laman na demonyong hayop na si Shu Baisheng. Kahit na si Xiaoteng ay isa lamang First Order Ancestor God Realm, gayunpaman, isa pa rin siyang Ancestor God Realm na napatay sa pamamagitan lamang ng Claw Strike. Mas tumpak na matay dahil sa isang may lason na Claw Strike. Halos hindi maisip ng isang tao kung gaano kakilakilabot ang Void Devil Beast na si Shu Baisheng na nakakalaso na Devil Poison. Habang natauhan sina Xiao Zhangguo at Chang Fang, ang una nilang naisip ay tumakbo. Ngunit bago pa sila makatakbo, huli na ang lahat. Ang espasyo sa kanilang paligid ay nagyelo at sila ay walang magawang ikinulong sa loob ng espasyong ito. Isang puwersa ng pagsipsop mula sa mga palad ni Gui at Guier ang humila kina Xiao Zhangguo at Chang Fang patungo sa kanila. Ang bawat isa ay may hawak na isang batang Panginoon na parang kinukulot ang isang tuta sa leeg nito. Ang atensyon ni Huan Solen ay wala man lang sa kanila. Sa halip, pumunta siya sa bangkay ni Xiaoteng at kinuha ang kanyang spatial ring. Pinuksan niya ang mga paghihigpit ng spatial ring at tumingin sa loob. Mayroong iba't ibang mahahalagang bagay kabilang ang Mountain High Herb Elixir, Spirit Stones, Spirit Fruits, Divine Pellets, at 3 maningning na bato na kasing laki ng palad. Magulo 5 kulay na mga batong nagpapadalisay sa langit. Lumiwanag ang mga mata ni Huan Solen nang makita ang 3 kaguluhang 5 kulay na mga batong nagpapadalisay sa langit. Gaya ng nahulaan niya, dala-dala sila ni Xiaoteng sa lahat ng oras. Ngayon, ang huling material na kailangan niya para ayusin ang Peel Blending Tower ay kompleto na. Sa kaloob-looban, nakahinga ng maluwag si Huan Solen. Sa sandaling iyon, ang mga tunog ng sumisipol na hangin ay nagmula sa lahat ng 4 na sulok ng Xiao City. Dumating na sa pinangyarihan ng mga elder at grand elder ng Xiao family. Gayunpaman, walang bakas ng gulat ang makikita sa mukha ni Huan Solen habang inilalagay niya ang special na singsing ni Xiaoteng sa kanyang sarili. Dalhin mo silang dalawa, aalis na tayo. Tumalon si Huan Solen sa likod ng maliit na baka at tumilapon sa isang bahid ng liwanag. Sumunod ang Void Devil Beast na sina Shu Baisheng, Feng Er, at iba pa. Noong una, si Huan Solen ay may reserbasyon tungkol sa pagpatay kay Xiaoteng, ngunit ngayon, kasama sina Xiao Zhangguo at Chang Fang bilang kanyang mga bihag, makakaalis na siya. Gusto rin niyang makita kung susuko ang Xiao family kina Xiao Zhangguo at Chang Fang para lang patayin siya. Gusto mo bang umalis ng ganoon kadali pagkatapos mong pumatay ng tao? Bumalik ka. Isang tinig ang umalangaw sa hangin na may lakas ng kaluluwa. Pagkatapos ay sinundan ito ng isang matalim at mabangis na sword chi na lumipad sa hangin, diretso sa likod ni Huan Solong. Ang elder na ito ay naging pinakamalapit sa Meteoric Sword Manor. Bukod dito, siya ay isang peak late 3rd Order Ancestor God Realm Master, kalahating hakbang lang mula sa pag-advance sa 4th Order Ancestor God Realm. Habang ang sword chi ay mga pulgada mula sa paghahati ni Huan Solen sa 2 bahagi, ang payat na kamay ni Feng Er ay inabot at hinawakan ang sword chi sa kanyang kamay. Dahil doon, bigla niyang pinitik ang kanyang pulso at ibinato iyon pabalik sa elder ng mas mabilis at mas malakas. Isang mahinang huni ang pumuno sa hangin at hindi nagtagal ay nalunod ito ng malakas na sigaw mula sa elder ng pamilya Xiao. Sa puntong ito, walang makapagsasabi kung siya ay buhay pa o patay na, ngunit ang grupo ni Huan Solen ay hindi huminto kahit isang segundo. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang mas maraming elder ng Xiao family at sinubukang hadlangan si Huan Solen na umalis, ngunit lahat sila ay nauwi sa unang elder na sinubukan silang pigilan. Sunod-sunod na malakas na hiyawan ang napuno ng hangin habang iniiwas ni Feng Er ang bawat pag-atake ng elder pabalik sa kanila na may casual na pagpitik ng kanyang balingkinitang pulso. Habang lumalayo ang grupo ni Huan Solen, yumanig sa Xiao City ang isang malakas na dagandong ng galit.
Sa sumunod na segundo, isang dambuhalang palad ang dumapo sa kanila na parang nagdilim ang langit sa itaas nila. Ang kapangyarihan ng palad na ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa iba pang mga pag-atake mula sa Shao family's elders. Ito ay ang Grand Elder ng Shao family. Isang mid-level na Ancestor God Realm Master. Hindi lamang 4th Order, ngunit malamang na isang 6th Order, kahit late 6th Order Ancestor God Realm. Ngunit tinapik lamang ni Feng Er ang hangin gamit ang kanyang daliri, at isang puwersa ng daliri ang bumaril na parang tsunami, na sumabog sa maraming matingkad at nakasisilaw na mga bituin na tumusok sa isang butas sa higanting palad na umaatake sa kanila. Lumaki ang butas habang patuloy ang mga pagsabog at sumisinag ang liwanag dito. Gayunpaman, ang lakas ng puwersa ng daliri ni Feng Er ay nagpatuloy sa pagsabog ng isang butas sa kawalan, at hindi nagtagal ay bumagsak ang isang sumisigaw na figure. Maliwanag, ito ang Grand Elder ng Shao family na umatake sa kanila ngayon lang. Si Feng Er ay kalmado at nakaka-relax sa buong oras. Ang bawat sandali niya ay matikas, kahit na siya ay umaatake. Siya ay tunay na isang kahangahangang tanawin. Noong una, medyo nag-aalinlangan si Huan Solan nang sabihin sa kanya ni Master Guiyu na si Feng Er ay halos kasing lakas ng ninuno ng pamilya Shao. Ngayon, napatunayang totoo. Ang grupo ni Huan Solan ay nagpatuloy sa paglipad ng mabilis at ang mga pintuan ng lungsod ay natatanaw na, nang biglang nagbago ang kapaligiran. Kumulo ang mga ulap at umihip ang malakas na hangin habang ang isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ay sumikat sa buong Shao City. Isang walang hanggan na napakalakas na presyon ang lumitaw ng wala saan at idiniin sila. Ang lahat ng mga tao sa Shao City ay natakot sa ilalim ng napakalaking pressure na ito na parang katapusan na ng mundo. Kahit na ang mga high-level na Ancestor God Realm Masters ay walang exception dito. Ito na. Kumalma ang puso ni Huan Solan nang maramdaman niyang tumitibay ang espasyo sa paligid niya. Hindi niya magawang igalaw ang isang daliri. Ito ang ninuno ng pamilya Shao. Ang kalmadong ekspresyon ni Feng Er ay sa wakas ay napalitan ng pagiging solemna. Dahil sa kaguluhan sa Shao City, napilitan ng Shao family ancestor na magpakita. Dahil sa kasalukuyang lakas ni Feng Er, iilan lang ang nababantayan niya, at isa sa kanila ang ancestor ng Shao family. Kumpiyansa pa rin si Feng Er na harapin ang patriarch ng Shao family, ngunit ang ancestor ng Shao family. Nagdesisyon si Feng Er sa isang segundo at nagutos, Guiyi, kailangan mong dalhin ang Manor Lord sa kanyang kaligtasan, hanggang doon, ipagpapaliban ko ang ninuno ng pamilya Shao hanggat maaari. Isang malakas na itim na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Kinilala ni Guiyi at ng iba pa ang kanyang utos, ngunit umiling si Huan Solan. Hindi, sabay tayong aalis. Pagkatapos ay sumigaw siya patungo sa kawalan, ang ninuno ng pamilya Shao, sina Shao Zhangguo at Chang Fang ay parehong nasa kamay ko, handa ka bang ilibing sila kasama ko? Ngunit ang gintong liwanag ay patuloy na bumagsak. Napuno ito ng layuning pagpatay habang tumutusok ito kay Huan Solan. Ang ninuno ng pamilya Shao ay handang isuko ang buhay nina Shao Zhangguo at Chang Fang para lang patayin si Huan Solan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.